Si Toyohisa mula sa Shamazo clan ay minsang tinawag na pinakamalakas na swordsman sa buong mundo. Isang mandirigmang kayang pumatay ng 1,000 kalaban sa loob lang ng isang oras. Pero kahit gaano siya kagaling, isinakripisyo niya ang sarili niyang buhay para protektahan ang general na mahal niya, nang maambush ang kanilang hukbo ng mga kalaban. Ngunit nakita ng mga Diyos ang laki ng kanyang lakas at husay sa espada, kaya ayaw nila itong masayang. Kaya nai-reincarnate nila si Toyohisa sa isang game-like na mundo, kung saan binigyan siya ng overpower na abilidad para maging pinakamakapangyarihang mandirigma. Taong 1600 na, at ang isang laban na magiging bahagi ng kasaysayan ng Japan ay nasa huling yugto na. Ang mga mananakop mula sa Hilaga ay nasakop na halos buong Central Japan. Pero may isang clan na buong tapang na lumalaban para hindi sila makapasok sa Timog, ang Shimazu clan, na pinangungunahan ng batang general na si Toyohisa. Buong tapang niyang hinarap ang mas malaking puwersa ng kalaban. Para siyang halimaw sa gitna ng battlefield, walang awa kung umatake at sunod-sunod ang bagsak ng mga kaaway. Hindi siya kayang tapatan ng mga karaniwang sundalo, kaya pinadala ng enemy commander ang kanyang cavalry para labanan si Toyo. Pero kahit sila, hindi rin nakaabot, natalo sila ng mga tauhan ni Toyo. Dahil dito, na-frustrate ang kalabang general at napilitang sumama na rin sa laban. Ngunit nabalitaan ito ng Shimazu clan. Ang tiyuhin ni Toyo, na siyang namumuno sa kanilang tropa, ay nagdesisyong umatras at bumalik na sa kanilang teritoryo. Pero sinabi ni Toyo na siya ang bahala na at siya ang magpapaiwan para bigyan sila ng oras. Pinilit siya ng kanyang tiyuhin na sumama, pero ngumiti lang si Toyo at sinabing gusto rin naman niyang umuwi. Pero kung meron mang lugar kung saan siya gustong mamatay, yun ay sa kanyang bayan. At kung may aalay niya ang buhay niya para makauwi ng ligtas ang karamihan sa kanilang tropa, ayos lang sa kanya. Napahanga ang kanyang tiyuhin sa tapang at dedikasyon niya, kaya iniwan siya ng ilang piling sundalo para samahan sa nalalapit na laban kontra sa kalabang general. Hindi nagtagal, dumating na ang puwersa ng kalaban. Inutusan ni Toyo ang kanyang mga sundalo na paputukan ang kalaban. At pagkatapos noon, siya mismo ang sumugod, diretso sa hanay ng kalaban, nilimpaso niya ang mga ito ng parang wala lang. Hanggang sa tuluyan niyang marating ang kalabang general. Pinuri siya nito sa kanyang tapang, pero sinabing talo na ang kanyang clan. Sagot ni Toyo, hindi pa tapos ang laban hanggat buhay pa ako. Sabay atake sa general. Agad na pinalibutan ng mga sundalo ang kanilang general para protektahan ito. Pero bigla na lang sumugod si Toyo, diretso sa mga sibat ng kalaban, sinadya niyang masugatan para makalusot at maabot ang general na hindi nakabantay. Bigla niyang binunot ang baril niya at binaril ito sa dibdib, pero hindi niya nataman ang puso. Nawalan ng malay ang general, at dahil nakita ng kanyang assistant ang matinding galit sa mga mata ni Toyo, agad nitong inutusan ang tropa na umatras. Sumigaw si Toyo, sinabing, "Hintay. Kaya ko pa lumaban." Pero syempre, hindi na siya pinakinggan. Mag-isang sugatang nagsimulang maglakad si Toyo pauwi. Nangako siya sa mga namatay niyang kasamahan na uuwi siya sa kahit anong paraan, para sa kanila. Pero habang nasa gitna siya ng madilim na kagubatan, bigla na lang siyang nawala, at nagising sa isang kakaibang lugar, isang walang katapusang puting pasilyo. Sa harap niya, may isang kakaibang bersyon ni Nami na nakaupo sa office table, nagbabasa tungkol sa laban ni Toyo. Litong-lito si Toyo kung ano ang nangyayari. Habang nagsusulat yung office worker sa kanyang file, para bang tinatakan na ang kanyang kapalaran. May biglang bumukas na pinto sa gilid, at kahit ayaw niya, hinigop si Toyo papasok. Pagkahulog niya, nasa ibang mundo na siya. Nawala rin agad ang pinto. Sa sobrang lala ng mga sugat niya, hindi siya makatayo. Biglang dumating ang dalawang elf. Pagkakita nila kay Toyo na duguan at suot ang kakaibang damit, nagpanik sila. Napagtanto nilang isa siyang drifter, isang taong galing sa ibang mundo. Pero si Toyo, pagtingin niya sa kanilang mahahabang tenga, akala niya mga demonyo sila, kaya natawa siya hanggang mawalan ng malay, iniisip na napunta siya sa impyerno. Nagulat ang dalawang bata kung anong gagawin nila sa sugatang tao. Pero nagdesisyon ang mas nakakatanda na dalhin si Toyo sa isang abandonadong kastilyo sa kagubatan bago sila may makakita. Pinilit nilang buhatin si Toyo at nadala siya sa kastilyo. Pero biglang may sumigaw, pinapatigil sila, may tumutok sa kanila ng pana at nagbanta na papatayin sila pag gumalaw pa. Isang babae ang hamarang, nakaredy ang pana niya habang tinatanong kung anong kailangan nila. Sabi ng mga elf, may dinala lang silang taong katulad niya dahil sugatan ito. Pagkakita ng babae kay Toyo, agad niyang na-realize, galing din ito sa Japan, katulad niya. Kaya sinabihan niya agad ang mga elf na umalis na. Agad nang nagsiuwi ang mga elf,
Natatakot na baka malaman ng lokal na lord na tumulong sila sa isang drifter, at tiyak na ipapapatay sila. Maya-maya, narinig ng babae ang boses ng kanyang kaibigan mula sa loob ng kastilyo, nagtatanong kung sino ang bagong dating. Sabi niya, mukhang isa itong mandirigma mula Japan, at kahit sobrang sugatan, buhay pa. Sabi ng lalaki, ayusin mo siya, kung malakas yan at maswerte, baka mabuhay. Samantala, panay ang panaginip ni Toyo tungkol sa pag-uwi niya bilang isang matagumpay na bayani. Pero pagmulat ng mata niya, may nakahiga sa tabi niya, isang lalaking mukhang delikado. Agad siyang nagbanta at bumunot ng espada, pero agad ding tinutukan ng lalaki ng baril si Toyo, para patas ang laban. Galit na tinanong ni Toyo, sino ka ba? Pero ang sagot lang ng lalaki ay ibinalik din ang tanong sa kanya. Biglang napansin ni Toyo ang isang pamilyar na crest sa likod ng lalaki, at agad niyang tinanong kung miyembro ba ito ng legendary Oda Nobunaga clan, ang taong nagkaisa sa buong Japan. Napangisi ang lalaki at sinabing, hindi lang ako miyembro, ako mismo si Oda Nobunaga. Hindi makapaniwala si Toyo, kaya umatake siya gamit ang espada. Ngunit naiwasan ito ni Oda. Sabi ni Toyo, matagal ka ng patay. Ibig sabihin, multo ka o peke. Sinubukan ulit ni Toyo na umatake, pero biglang may tumamang palaso sa pagitan nila, pinatigil ang laban. Doon pumasok ang babaeng archer, dala ang isang wild bird na nahuli niya para hilain ang mga balahibo at gawing ulam. Pagkakita niyang gising na si Toyo, binigyan din niya ito ng isa pa. Pagkatapos nilang tatlo na magtanggol ng balahibo ng ibon, tinanong ni Oda si Toyo kung totoo bang patay na siya sa kanilang mundo. Sagot ni Toyo, oo, lahat alam na namatay ka 18 years ago, matapos kang traidorin ng sarili mong ministro. Nanlaki ang mata ni Oda sa gulat, kasi 6 na buwan pa lang siya sa mundong ito. Natawa naman si Yoy, yung babae, dahil sa overreaction niya. Tinanong ni Toyo kung sino ba talaga siya. Ipinakilala ng babae ang sarili niya bilang Yoy, isang legendary archer. Nabigla si Toyo, kasi ang kilalang Yoichi ay nabuhay 400 years bago siya, kaya lalo siyang kinilabutan. Sa isip niya, may something talaga na mali sa lugar na to. Pagkatapos nun, si Oda naman ang nagtanong, ikaw, sino ka ba? Sabi ni Toyo, galing siya sa Shimazu clan. Sabay tawa ang dalawa, sabi ni Oda at Yoy, ay, probinsya nung taga-bundok pala to. Nang medyo hamupa na ang tawanan, ikinwento ni Oda ang nangyari sa kanya, na matapos siyang traidorin ng kanyang ministro, tumakas siya kasama ang attendant niya. Pero habang tumatakas, bigla siyang napunta sa isang puting pasilyo na may walang katapusang pinto at isang weird na office worker sa harap. Nagulat si Toyo at si Yoy, kasi pareho sila ng naging karanasan. Tapos, nagsimula ng ikwento ni Toyo ang naging kapalaran ng mga kasamahan at pamilya niya matapos siyang ideklarang patay. Sa madaling salita, lahat sila pinaslang ng traidor, na siya ring naging bagong pinuno ng Japan, at nagdeklara ng digmaan sa mga kalapit na clan para palawakin ang kapangyarihan niya. Nalungkot si Oda sa narinig, pero mabilis din siyang naka-recover at nagsimulang magbago ng topic. Pero habang abala ang tatlong mandirigma, hindi nila alam na may isang taong palihim na nagmamatsyag sa kanila gamit ang mga scientific at magical tools na mas advanced pa sa panahon nila. Ang especially iya, na ang pangalan ay Saimo, ay agad na nag-report sa kanyang boss. Sabi niya, may 3 drifters sa kastilyo. Ang boss niya, na tila nasa lugar na tinatawag na Night Vale, ay nagsabing ito ay isang masamang senyales. Sabi ng boss, kailangan nilang pigilan agad ang mga drifters, dahil kung hindi, maaaring ito na ang maging dahilan ng katapusan ng mundo. Samantala, mahimbing na natutulog sina Toyo at Oda sa kastilyo nang bigla silang makaramdam ng kakaiba mula sa malayo. Agad silang bumangon, pero huli na sila, naunahan na sila ni Yoichi. Paglingon nila, nakita nila ang usok mula sa malayo. Sabi ni Oda, galing ito sa direksyon ng Elf Village. Sabi niya, mukhang may gulo doon, naamoy na raw niya ang simula ng laban. Pero nagtanong si Toyo, ano bang elf na sinasabi mo? Sagot ni Oda, sila yung mga long-eared people na nagdala sa kanya rito, naalala agad ni Toyo yung 2 elf na tumulong sa kanya, kaya bigla siyang sumugod papunta sa village. Nagtaka si Oda, saan ka pupunta? Sagot ni Toyo, wala akong ideya. Pero ang alam ko lang, sumugod sa gitna ng battlefield, kaya yun ang gagawin ko. Napailing na lang si Oda at Yoy, pero sa totoo lang, na-impress sila. Yung taong halos mamatay na ilang oras lang ang nakalipas, ngayon parang may bagong buhay. Kaya nagpa siya silang sundan siya, mabilis nilang naabutan si Toyo. Nagyabang pa ito ng kaunti sa bilis niya kumpara kay matandang Oda, pero bigo siya, naiwan siya ni Yoy na mas bata sa kanilang dalawa.
Bigla nilang nakita sa daan yung dalawang elf brothers na tumulong kay Toyo noon. Palakad ito papalapit, pero sugatan at duguan, nagmakaawa sila ng tulong, dahil may mga kabalyero na sumusunod sa kanila. Hindi nagdalawang isip si Oda, binaril niya agad ang isa sa ulo. Si Toyo naman, tumalon papalampas sa mga elf at tinira ang natitirang mga kabalyero. Ang huling knight, medyo lumaban pa. Tinanong nito si Toyo kung isa ba siyang drifter, pero dahil hindi niya maintindihan ang wika ng knight, ang sagot niya, patayin na lang. Nataranta ang dalawang elf sa nakita nila, pero sabi ni Toyo, binabalik ko lang ang utang ko. Niligtas niyo ako noon, ngayon ako naman. Bigla namang lumapit si Oda at pabirong tinanong si Toyo, yung dalawang yan. Papatayin mo rin ba kasi hindi marunong mag-Japanese? Sagot ni Toyo, pinilit niya yung dalawang elf na humingi ng tulong gamit ang Japanese. Nang magawa nila ito, ngumisi siya na parang mayabang na guro. Pagkatapos nun, sinimulang inspeksyonin ni Oda ang kagamitan ng mga napatay na sundalo. Napansin niya na standard gear ito, ibig sabihin, bahagi sila ng isang regular army. At kung ang mismong local lord ang umaatake sa sarili niyang nasasakupan, ibig sabihin ay hinahayaan niyang maaga ng kalaban ang teritoryo niya. At yan mismo ang plano ni Oda, ang agawin ito, sabi ni Oda kay Yoy, akin na tong village na to. At habang nangyayari yon, si Simo, ang especially Iya, ay agad na nagpadala ng mensahe sa kanyang boss. Nang marinig ito ng boss, agad siyang kinabahan. Alam niyang ang kagustuhang manakop ay natural sa mga drifters, ito ang dahilan kung bakit sila mapanganib. Pero kahit alam niya ito, hindi pa rin niya napigilan ang kaba. Inutusan niya si Simo na ipagpatuloy ang paniniktik. Samantala, sa kabilang banda, tinipon na ng mga knights ang lahat ng elves matapos sunugin ang kanilang mga bahay. Nilapitan ng village chief ang kapitan ng mga knights at tinanong kung ano bang kasalanan nila. Sagot ng mayabang na kapitan, pumasok kayo sa kagubatan at tumulong kayo sa isang drifter. Dalawa sa pinakamalaking kasalanan para sa isang elf, bukod sa paggawa ng bow. Sagot ng village chief, ginawa lang yun ng mga bata para iligtas ang isang taong mamamatay na. Pero hindi naawa ang knight. Kahit bata sila, hindi ko sila mapapatawad, sagot niya. Biglang tumayo ang isa sa magkakapatid na elf at sumigaw pabalik sa knight. Ang mga patakaran nyo, hindi na makatwiran. Ginagawa nyo kaming alipin, pinagbabawalan mangaso o manguha ng pagkain, at kinukuha nyo pa ang mga babae namin. Pero sinagot siya ng knight, tahimik ka nga. Kasalanan yan ng mga ninuno nyo, kaya kayo natalo sa digmaan. At walang babala, sinaksak ng knight ang village chief. Sabi niya, inaayos ko lang ang dami ng populasyon. Mga walang silbi, dapat lang mamatay. Hindi pa siya nakontento, lumapit siya sa elf na ang mga kapatid ay tumulong kay Toyo. Sabi niya, siguro sa ngayon, patay na yung mga kapatid mo. Pinatay na sila ng mga sundalo ko. Pero biglang may dumating na isang sundalo, hingal na hingal. Sir, nasusunog na po ang wheat fields. Napapanik ang kapitan, ready for harvest na ang wheat, kaya malaking kawalan ito. Pero hindi niya alam na si Oda ang nagsimula ng apoy. Sabi ni Oda kay Yoy, sinadya ko yon. Gusto kong kunin hindi lang pagkain nila, kundi pati dignidad nila. Pag nawalan sila ng kabuhayan, magiging mahina sila, at kapag mahina sila, hindi na sila makakalaban kapag tayo na ang mamuno sa lugar na to. Habang abala ang mga knights kung paano aayusin ang sunog na hindi na nila makontrol, biglang sumugod si Toyo. Bago pa makagalaw ang kahit sino, tinaga agad ni Toyo ang isa sa mga sundalo, at nawala siya sa usok. Bigla siyang lumitaw ulit sa likod ng mga sundalo, at tinaga pa ulit ang ilan. Tumungo siya patungo sa Knight Captain. Sabi niya, kukunin ko ang ulo mo. Pero syempre, hindi siya naiintindihan ng mayabang na knight. Sa kabilang banda, nakabalik na ang dalawang elf brothers sa village. Sabi nila sa mga natitirang elves, yung nakakatakot na drifter, siya ang nagligtas sa amin. Samantala, umiikot si Toyo at nakita niya ang paligid, patay ang karamihan sa mga elf. Ang mga natitirang buhay, umiiyak sa mga nawala. Nagnitngit si Toyo sa galit sa nakita niyang patayan, kaya hinarap niya ang Knight Captain at hinamon ito sa isang one-on-one na laban. Agad namang pumayag ang mayabang na knight. Sinimulan ni Toyo ang laban sa pamamagitan ng paghagis ng espada niya, na madaling napalagpas ng knight. Pero yun pala ay bitag lang. Biglang nasa harap na niya si Toyo, hinawakan ang leeg niya at binagsak siya sa lupa ng buong lakas. Kinuha ni Toyo ang kanyang scabbard at ginamit ito para paulit-ulit na hampasin ang ulo ng knight, walang awa, walang preno. Halos mamatay na ito habang nanunood ang mga elf na halos hindi makapaniwala sa nasasaksihan nila. Mula sa malayo,
Pinapanood din ito ni Oda, at maya-maya ay sumama na sa kanya si Yui matapos tapusin ang mga sundalong tumakas sa kagubatan. Biglang huminto si Toyo, hindi niya pinatay ang knight, sinadyang buhayin ito. Dahan-dahan siyang lumapit sa matandang elf na umiiyak at iniabot dito ang kanyang espada, tahimik na hudyat na siya na ang tumapos sa kaaway. Natigilan ang elf, nanginginig at sinabing hindi niya kaya. Pero sinabi ni Toyo, kahit hindi nila siya maintindihan, papatayin pa rin nila kayo. Pero kung lalaban kayo, kahit papano, makakaganti kayo. Hindi man nila maintindihan ang salita ni Toyo, pero nakuha nila ang ibig niyang ipahiwatig. Isa-isa, pinulot ng mga elf ang mga sandata mula sa patay na mga sundalo. Lumapit sila sa Knight Captain na ngayon ay gumagapang na palayo. Mula sa pagiging mapanghamon, nagmakaawa ito, pero huli na ang lahat. Walang nakinig sa kanya. Sunod-sunod ang saksak ng mga elf hanggang tuluyan siyang mamatay. Pagkatapos, nanlumo ang mga elf, hindi sanay na pumatay. Pero si Toyo, proud sa kanila. Dumating na rin sina Oda at Yoi, at silang tatlo na ang namahala sa village. Samantala, pinapanood ng especially Iya ang lahat ng nangyari at agad itong nag-report sa boss niya na nasa kastilyo ng Carnes. Humingi siya ng reinforcements, pero ang sagot ng boss, huli na ang lahat. Nagsimula na ang katapusan ng mundong alam natin. Sa hilagang pader ng Carnes, isang higanteng fortress na proteksyon ng malawak na teritoryo, nasa bingit na ng panganib. Paparating na ang isang makapangyarihang kalaban, ang tinatawag na Black King, kasama ang kanyang hukbo na handang lusubin at sakupin ang buong Carnes. Ang Octobrists, isang grupo ng mga magician na nagbabantay sa mundong ito at tumutulong sa mga drifters para labanan ang masasama, ay labis na nababahala. Alam nilang sobrang lakas ng Black King, at kailangan nilang gumawa ng paraan bago mahuli ang lahat. Si Abe Noharo Akira, ang pinuno ng Octobrists, ay naglalakad sa loob ng Carnes habang pinapakinggan ang mga sundalo na nagyayabang. Sabi nila, walang makakabutas sa pader na to. Tawa sila ng tawa, sinasabing kaya nilang talunin kahit sinong sumubok. Tahimik lang si Abe, pero sa isip niya, alam niyang mali sila. Nararamdaman niyang hindi handa ang mga sundalo sa darating na kaguluhan. Napagtanto ni Abe na hindi tatagal ng 2 araw ang Carnes laban sa mga halimaw at masasamang mandirigmang paparating. Kaya napagdesisyonan niyang kailangan nila ng dagdag na tulong. Kasama ang batang Octopriest na si Kaf Ido, naglakbay sila para hanapin ang 2 matatandang drifters, Hannibal at Scipio, na dating mga sikat at kinatatakutang war leaders mula sa sinaunang Rome. Umaasa si Abe na magagamit nila ang talino ng 2 ito para mailigtas ang fortress. Pagbalik nila, hinarap nila ang mga sundalo ng Carnes at inihain ang panukala, ipasa na ang command sa 2 matandang general. Pero agad nagalit ang mga sundalo, tumanggi silang sumunod. Nang igiit ng isa sa mga kasama ni Haro na mamamatay silang lahat kung hindi nila iaabot ang pamumuno, isang sundalo ang bastos na sumagot. Ano bang magagawa ng 2 gaskasing matandang drifter, ha? Biglang napaihi si Hannibal sa pantalon niya. Dahil sa katandaan, hirap na siyang kontrolin ang bladder niya. Nang makita ito ng mga sundalo, nagtawanan sila at kinutya si Abe, yan ang gusto mong maging leader namin. Mga lolo na ni hindi makatayo ng maayos, ni hindi makaihi sa tamang lugar. Pero nang marinig ni Scipio ang panglalait sa kaibigan niya, hindi na siya nakapigil. Lumapit siya, hinatak ang kwelyo ng bastos na sundalo, at itinaas ito sa ere. Galit niyang sinabi, si Hannibal ang lumusab sa mga imperyong mas malalaki pa sa kahit anong pinangarap mong pamunuan. Kaya kung ayaw mong pagsisihan, isara mo yang bibig mo. Nang makita ni Abe na nag-iinit na ang tensyon, pinigilan niya si Scipio. Sinabi niyang simulan na ang paghahanda para sa paglikas, dahil malapit nang bumagsak ang Carnes. Pati ang mga Octopriests ay magwi-withdraw din. At bago pa man magsimula ang digmaan laban sa Black King, kailangan muna nilang tiyaking makakatakas ang mga drifters. Nagtinginan si Hannibal at Scipio. Sabi ni Hannibal sa drama mode. Mas malakas pa rin ako sayo. Sumagot si Scipio. Tumahimik ka nga, halimaw. At tulad ng dati, nagbangayan na naman ang 2 matandang warlord. Biglang dumating ang mensahe mula sa crystal ball ni Abe, paparating na ang kalaban. At hindi lang iyon, na-block na rin nila ang lahat ng magic para maputol ang komunikasyon ng mga tagapagtanggol ng Carnes. Habang nangyayari ito, nakatayo na si Black King sa harap ng castle wall. Kasama niya ang kanyang malupit na hukbo, may mga dragon, goblins, at mga taong sumumpa ng katapatan sa kanya. Nang makita ng mga sundalo ng Carnes ang paparating na panganib, agad silang nagpakawala ng mga pana. Pero wala itong epekto sa malalakas na nilalang ng Black King, parang wala lang. Maya-maya, tumingin si Black King sa 3 sa kanyang mga ends,
mga dating makasaysayang tao na ngayon ay nasa panig ng kadiliman. Inutusan niya ang mga ito. Hijikata Toshizo, isang samurai mula Japan na ngayon ay walang awa, Joan of Arc, na ngayon ay isang pyrokinetic na sinusunog ang lahat ng madaanan niya, at Anastasia Romanova, ang dating prinsesang Ruso na ngayon ay kayang i-freeze ang kahit sino sa isang tingin lang. Sabi ng Black King, gawin niyo kung anong gusto niyo, basta siguraduhin ninyong mabura ang cards sa mapa. Pagkatapos, humarap ang Black King kay Minamoto, isang tusong mandirigma mula Japan na kahit kailan, walang makabasa ng iniisip. Tinanong siya ng Black King kung para ba siya sa mga drifters o sa mga ends, kasi wala raw nakakalam kung kaninong panig siya talaga. Tumawa lang si Yashitsun at sagot niya, kung nasaan ang gulo, doon ako. Napangiti si Black King pero halatang hindi siya lubos na nagtitiwala kay Minamoto. Hindi nagtagal, pumutok ang isang brutal na digmaan. Nahulog sa gitna ng gyera ang dalawang panig. Pinakawalan ng Black King ang kanyang mga dragon, nagsimulang masunog ang buong lupa habang sinusubukan ng mga sundalo ng Carns na pigilan ito gamit ang mga pana at pana lang. Pero masyadong malakas ang puwersa ng Black King, 10 beses na mas malakas kaysa Carns, at nagsimula na silang akyatin ang northern wall ng fortress. Habang pinapanood ni Abe ang kaguluhan mula sa tore, napagtanto niyang huli na para pigilan ito. Pero biglang lumindol ang langit at isang World War II fighter plane ang lumabas mula sa isang mahiwagang gate sa ere. Napaisip si Abe, kanino kaya panig ang makinang to? Sa loob ng eroplano, si Ken Naiashi, isang maingay at mainit ang ulong piloto mula sa panahon ng digmaan sa Japan, ay nakasilip sa baba at napamura. Ano to, mga taong sumasakay ng dragon? Anong klaseng bangungot to? Inis na inis siya. Sa isip niya, kanina lang lumilipad siya sa karagatan, tapos ngayon nasa gitna na siya ng gyera ng monsters. Sigaw niya, "Wag niyo akong tatarantaduhin, mga halimaw kayo." Samantala, sa loob ng Carns, lalong gumuho ang lahat. Sinimulan ni Joan of Arc ang kaguluhan, sumigaw siya, "Susunugan ko ang buong mundo." At tinupok ng apoy ang buong paligid, si Anastasia naman ay bulong lang ng bulong. Papatayin ko sila sa lamig. At nagyelo ang mga sundalo habang unti-unting natatakpan ng yelo ang buong lugar. Si Hijikata, walang sinasabi, sumasayaw ang espada niya habang sinasagasaan ang lahat ng humaharang. Ang mga sundalong kanina lang ay nagyayabang, ngayon ay umiiyak, tumatakbo, at nagsusumamo ng tulong habang tuluyang bumagsak ang Northern Gate. Sa likod nila, ang buong syudad ay naging usok at guho. Sa ere, si Ken Naiashi ay patuloy na lumilipad at nakikita ang pagkawasak. Napamura siya muli, para na namang sunog ang buong Japan. Naalala niya ang bombing sa Japan noong war. Naramdaman niya ulit ang galit sa pagkawasak. Kaya, sa gitna ng emosyon niya, bigla siyang bumulusok pababa at pinagbabaril ang mga dragon. Sigaw niya, "Papatayin ko kayong lahat. Sawan ako sa ganitong klaseng mundo." Samantala, si Abe ay tumatakbo na sa labas ng lungsod. Alam niyang tapos na ang laban, wala na silang laban sa halimaw na hukbo ng Black King. Hinatak niya sina Scipio at Hannibal para tumakas. Nagsorry siya, "Pasensya na kung nadamay ko kayo sa impyernong to." Pero si Hannibal, kalmado lang habang hinihimas ang balbas niya, "Hindi pa zero ang chance ng panalo, basta makahanap tayo ng mas maraming drifters." Sumang-ayon si Scipio at sabay sabi, "Kailangan natin ng isang baliw, kagaya ng batang general na si Toyoha. Yung klase ng taong kayang baligtarin ang buong mundo." Pumayag si Abe at agad niyang isinama sina Butch Cassidy at ang Sundance Kid, dalawang kilalang outlaw mula Amerika. Pareho silang eksperto sa baril, mabilis ang kamay, at may dala pang isang malaking Gatling gun na nagsilbing pambala nila sa pagtakas. Habang binubulabog ng mga kalaban ang kanilang ruta, walang tigil ang putok nina Butch at Sundance, pinapatay ang bawat humahabol sa kanila. Si Hannibal, na kahit matanda na ay buhay pa rin ang dugong mandirigma, napapalakpak sa tuwa. Nais pa niyang magkaroon ng ganoong klaseng baril para sakupin muli ang Rome. Pero si Scipio, palaging may banat, tinukso lang siya na baka mawala rin niya agad yun sa loob ng isang linggo. Habang patuloy silang nakikipaglaban at umiwas sa panganib, naabot nila ang hangganan ng lungsod. Doon inanunsyo ni Abe na malapit na silang makalabas sa Western Gate. Ngunit bago pa sila tuluyang makatawid, biglang sumulpot mula sa langit ang isang dragon, bumulusok pababa at tinangkang dakmain ang grupo. Sa mismong sandaling iyon, isang World War II fighter plane ang sumugod mula sa kalangitan, sakay nito si Ken Kano, isang agresibo at galit na piloto mula sa panahon ng digmaan sa Japan. Pinasabog niya ang dragon gamit ang kanyang mga baril at nagpakawala ng matinding galit habang nagreradyo. Hindi niya alam kung anong klaseng mundo ang napuntahan niya,
Pero malinaw sa kanya na hindi niya hahayaang magtagumpay ang mga halimaw na ito. Naalala niya ang pagkawasak ng Japan sa kanyang panahon, at lalong tumindi ang galit sa puso niya habang pinagmamasdan ang muling pagkasunog ng mga tao at lugar sa mundong ito. Habang binabantayan ni Abe ang sitwasyon mula sa lupa, napatingala siya sa eroplano ni Kano. Alam niyang hindi ito ordinaryong nilalang, isa rin itong drifter, tulad ni Toyoha at Oda. Ipinahayag niya kay Kafido ang balak, aalis muna sila ngayon, pero tiyak na babalik sila. Hindi pa tapos ang laban, at wala siyang balak sukuan ang mundong ito. Samantala, sa kalaliman ng kagubatan, nawalan na ng koneksyon ang especially iyang babae na si Almano. Hindi na niya alam ang nangyayari sa Northern Wall, at nagsisimula na siyang magpanik. Ngunit biglang tumalon mula sa itaas ng puno si Toyoha at sinuntok siya sa ulo, galit na galit at pinaghihinala ang isa siyang especially iya. Si Oda, na palaging mapanuri, sinabing masyado raw itong mukhang tanga para maging spy. Pero nagulat silang dalawa nang marinig nilang nagsalita ito ng Japanese. Doon na nagsimulang magpaliwanag si Almano, nanginginig at halos maiyak sa takot. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang mangkukulam mula sa Octopist Organization, isang lihim na grupo na nag-oobserba sa mga tulad ni Toyoha. Ayon sa kanya, dinala siya roon ng kanyang master upang bantayan ang mga drifters, mga taong dinala mula sa iba't ibang panahon, at pagsamasamahin sila upang labanan ang mga Ents, isang makapangyarihang grupo ng masasamang nilalang na nais sirain ang mundo. Pero kahit nagpaliwanag na si Almano, hindi pa rin siya pinagkakatiwalaan ni Toyoha at Oda. Agad siyang tinali, braso't binti, dahil sa hinalang palihim siyang lumapit sa kanila. Habang nakagapos, patuloy siyang nagpapaliwanag. Isa raw siya sa Octopriests, isang samahang tumutulong sa mga drifters para labanan ang mga Ents, mga nilalang na dating makapangyarihan sa mundo, pero ngayon naging halimaw na. Hindi pa malinaw kay Toyoha at Oda kung ano talaga ang layunin ng organisasyong ito, pero unti-unti na silang nasasangkot sa isang mas malawak na digmaan na hindi nila inaasahan. Habang umiiyak at nagmamakaawa si Almano na pakawalan na siya, biglang nagtawanan si Oda ng parang baliw at nagpakilalang siya raw ang Demon King of the Sixth Heaven, kaya siguradong masama siya. Naiinis si Toyoha at Yoichi sa kabaduyan niya at pinagsabihan siyang tigilan na ang pagko-cosplay tuwing may pagkakataon dahil nakakahiya na. Si Yoichi naman ay lumingon kay Mano at tinanong kung sa tingin nito, anong panig sila. Sagot ni Mano, sigurado raw siyang hindi sila kabilang sa mga Ents, dahil tinulungan na nila ang mga elf laban sa mga sundalo ng imperyo, at base sa nakita niya, naniniwala siyang kaya nilang iligtas ang kaharian niya. Dagdag pa niya, ang mga Ents ay hindi na mga tao, wala silang puso, puro galit lang sa mundong ito at hinding-hindi sila magbibiro gaya ni Toyo. Ibinunyag ni Mano na nagtipon-tipon na raw sa Hilaga ang mga Ents, at nakipag-alyansa sila sa mga halimaw na naroon upang sakupin ang buong teritoryo. Kaya ngayon, desperado siyang humihingi ng tulong. Pero si Oda, na laging may pagka-old school, walang pakialam kung mga tao o halimaw ang kalaban nila, basta raw may army, ibig sabihin may sistema, at ang feudal system ay gumagana sa lahat ng dako. Para sa kanya, ang may kapangyarihan sa militar ang tunay na hari, at hindi raw siya papayag na pamunuan ng kung sinong outsider ang isang hukbo. Nagkwento pa siya tungkol sa mga panahon noon kung paano dinudurog ng mga lokal na hari ang sinumang banyagang umaangkin sa teritoryo nila. Habang nagsasalita si Oda, iniisip ni Toyoha kung matalino nga ba talaga ito o makapal lang talaga ang mukha. Nang tanungin ni Almano kung ano ang dapat niyang gawin ngayon, ang sagot ni Oda ay ang kaharian raw ni Almano ang dapat hayaang pamunuan ng mga drifters, at si Toyoha ang magiging pinuno nila, habang magsisilbing suporta ang hukbo ng kaharian. Agad namang napatalon si Toyoha nang marinig iyon at tumutol siya ng todo, sinabing hindi niya kailanman sinabing gusto niyang mamuno. Pero sina Yoichi at Oda ay nagsimulang bolahin at gaslight-in siya para tanggapin ang papel, hanggang sa nauwi ito sa maingay na rambulan sa gitna ng gubat habang si Almano ay naiiyak sa gilid pero sa loob-loob niya, okay na rin ang planong iyon. Samantala, sa larangan ng digmaan, mula sa isang burol ay pinagmamasdan ng Black King ang iniwang pagkawasak ng lungsod habang nag-uulat si Hijikata Toshizo tungkol sa kanilang mga panalo at pagkatalo. Inutusan ng Black King na pagsamasamahin ang lahat ng sugatan, tao, halimaw, goblin, baboy, dahil gagamitin niya ang kapangyarihan niya para pagalingin sila. Tinupad niya ito at pinuri ang katapangan ng bawat isa, sabay sabing ipamalitan na nasakop na nila ang hilagang pader. Pagkatapos, iniutos niya sa mga tauhan niyang hanapin kung saan patungo sina Abe at ang mga Octopriest.
Pero kahit ganoon, si Hijikata ay hindi pa rin sigurado kung sasama nga ba siya sa panig ng Black King, at pinaalala niya rito na balak pa rin niyang sumanib sa panig na pinaka-interesante. Nagdeklara ang Black King na wala ni isa mang nilalang ang kayang tumalo sa kanya, dahil siya raw ang pinakadakilang nilalang na gumagala sa iba't ibang panig ng mundo. At hindi raw siya titigil hanggang sa makamit niya ang kanyang layunin, ang lipulin ang lahat ng tao sa mundong ito at bigyan ng kaligtasan ang lahat ng demi-human. Samantala, sa nayon ng mga elf, nagtitipon ang mga matatanda para pag-usapan ang kinabukasan nila. Matapos nilang patayin ang mga sundalo ng kanilang Panginoon at masunog ang buong ani, wala na silang kayang ibayad sa buwis. Kapag dumating ang Lord, kukunin nito ang natitirang ani bilang kapalit ng kapatawaran nila, pero ibig sabihin yon, wala nang matitira para sa pagkain nila. Dahil dito, tumindig ang isa sa mga elf at buong tapang na sinabi na wala na silang ibang opsyon kundi ang mag-alsa laban sa malupit na Panginoon, dahil kung hindi, tiyak silang mamamatay sa gutom o ipapapatay. Biglang pumasok si Yoichi sa kubo at sinubukang kausapin ang mga elf gamit ang sarili niyang bersyon ng wika nila, pero bigo siya. Alam ni Oda at Toyoha na wala talagang naiintindihan ang mga elf sa sinasabi ni Yoichi, kaya si Toyo agad na sumugod kay Almano at tinanong kung paano siyang marunong magsalita ng wika ng mga elf at pinakiusapan na tulungan din si Yoichi. Kaya ipinakita ni Almano ang isang charm na gawa raw ng Grandmaster niya. Ayon sa kanya, gumagana raw ito kapag isinample sa taong gustong makipag-usap sa iba. Biglang sumigaw si Oda, inutusan si Mano na humingi ng tawad kay Yoichi sa hindi agad pagsasabi tungkol sa charm, at humiling na bigyan din sila ng ilan. Agad namang sinampalan ni Mano si Yoichi ng charm at biglang nagsimulang magsalita si Yoichi sa wika ng elf, bagamat robotic ang tunog ng boses niya. Habang pinupulot naman ni Oda ang mga talisman sa lupa, napansin niyang kahawig ito ng mga talisman na gawa ng mga astrologer sa Kyoto, at napaisip siya kung sino nga ba talaga ang makapangyarihang Grandmaster na kayang gumawa ng ganitong klase ng mahika. Tinanong niya si Almano tungkol sa mga long-eared na nilalang at ipinaliwanag nito na ang tawag sa kanila ay mga elf. Dekada na ang nakalipas mula nang matalo sila sa gyera laban sa mga tao. Simula noon, ginawa silang mga alipin at pinagtatrabaho sa lupa. Mahaba ang buhay nila at malalim ang kanilang dangal at pride. Nang marinig ito, ngumiti si Oda ng masama at bamulong ng kung anong kabastusan kay Toyo. Tiningnan siya ni Toyo ng masama at sinabing, hindi na ako nagtataka kung bakit ka pinagtaksilan dati. Lumapit si Toyo sa mga elf at sinambit ang sinabi ni Oda. Buong tapang niyang sinabi na kahihiyan sila sa mga ninuno nila, na dapat ikahiya nila ang pagiging walang sariling bansa at pinapayagan lang nilang apak-apakan sila ng ibang mga Panginoon. Tinanong niya sila kung nais ba nilang mamatay ng nakaluhod o mamatay ng nakatindig para sa pangarap nila. Napuno ng galit at apoy ang puso ng mga elf, sabay-sabay silang sumigaw na gusto nilang magkaroon ng sariling bayan at hindi na maging ikalawang uri ng mamamayan. Ngumiti si Toyo at sinabing, kung ganon, sumunod kayo sa akin. Maghahari tayo sa lupang ito, para sa ating sarili, hindi para sa sinumang dayuhan. Tinanong ni Toyo si Oda kung bakit siya pa ang pinagsalita nito sa harap ng mga elf at hindi na lang siya mismo ang nagsalita. Tumawa si Oda at sinabing mas gusto raw niyang maging isang manipulator na humihila ng mga tali sa likod ng entablado. Napataas ang kilay ni Toyo at sinabing, FYI, hindi ako anak mo, sabay dagdag na patay na ang anak ni Oda sa Enjo Palace at pinatay ito ni Mitsuhide. Biglang nagalit si Oda at sumagot na alam na niya yon at kahit kailan, hindi talaga kamukha ni Toyo ang anak niya. Napaisip si Toyo na baka masyado siyang naging matapang sa pagkakasabi at parang sinermonan niya ang sarili niyang ama. Pero biglang umikot si Oda at naglabas ng Uno reverse card, sinabing hindi rin siya ang tatay ni Toyo dahil matagal na raw patay ang totoong ama niya. At gaya ng nakasanayan, nagbatuhan na naman sila ng suntok habang si Yoichi ay tahimik na naaalala ang mga mapait ngunit masayang alaala niya kasama ang mga nakababatang kapatid. Biglang dumating si Elshada, ang anak ng napatay na pinuno ng nayon, at pinutol ang awayan nila. Sinabi nito na wala ng oras sa mga kalokohan nila dahil siguradong papunta na ang mga sundalo ng Lord para patayin sila. Kinumpirma ito ni Oda at sinabing tama siya, dahil ang mga sundalong napatay nila ay bahagi ng patrol unit, at kapag hindi ito bumalik, siguradong magpapadala ng mas malaking puwersa ang kanilang commander para gumanti. May 3 araw lang silang natitira para iligtas ang nayon, dahil kapag pamalya sila, gutom o kamatayan ang kahihinatnan ng lahat. Nakiusap si Elshada na tulungan sila dahil hindi pa sila kailanman humawak ng armas. Bata pa raw sila nang matalo sila 40 taon na ang nakaraan, at lahat ng ama't kuya nila ay napatay sa gyera.
Hindi makapaniwala sina Toyo at Oda nang marinig ito, dahil halatang mahigit 100 taon na ang mga elf. Ipinaliwanag ni Almano na mabagal ang pagtanda ng mga elf kumpara sa ibang nilalang. Dagdag pa niya, dati ay pagmamay-ari talaga ng mga elf ang lupaing ito bago ito sinakop ng kaharian ng Orort, isang expansionist na kaharian na pinagtatrabaho ang mga elf bilang mga alipin sa mga bukirin at minahan. Ang Orort ay puno ng galit matapos tumigil ang pag-usad ng kanilang mga pananakop, kaya't naging mortal silang kaaway ng ibang mga kaharian. Nang marinig ito, naging seryoso si Toyo at nagdesisyong hayaan na lang muna nilang makapasok ang kalaban sa nayon, at siya na raw ang bahala sa mga ito. Pagkalipas ng 3 araw, dumating ang mga sundalo ng Orort sa nayon, ngunit laking gulat nila nang makita nilang walang katao-tao sa buong lugar, tahimik, malamig, at walang bakas ng buhay. Isa sa mga sundalo ang sumilip sa balon at nagsigaw sa commander na puno raw ito ng dumi at masangsang ang amoy. Isa pa ang nagsabing nawawala ang lupa sa ilalim ng mga palikuran, na parang may naghukay at kinuha ito, kaya't lalo silang nalito. Samantala, sa isang lumang kastilyong wasak at nakatago sa kabundukan, nakatayo si Toyo Hise kasama ang mga elf, sina Nobunaga, Yoichi, at si Almano. Matatalim ang mga mata ni Toyo, handa na siyang lumaban. At buong tapang niyang sinabi sa lahat na papatayin nila ang bawat sundalo ngayong gabi, anuman ang mangyari. Bumalik tayo sa nayon kung saan nagsisimulang kabahan ang mga sundalo. Sobrang tahimik ng paligid at wala silang mahanap ni isa. Ang hindi nila alam, may malawak na bitag ang mga drifters na nakaabang sa kanila. 2 araw bago dumating ang kalaban, abalang-abala na ang mga elf sa paggawa ng mga bow at arrow, isang bagay na likas na talento nila. Samantala, si Toyo naman ay ginamit ang mga ulo ng patay na sundalo sa mga naunang labanan, inilibing ang mga ito bilang bahagi ng kanyang plano. Galit na galit si Almano at sinigawan si Toyo dahil sa kawalang galang nito sa mga bangkay ng kaaway. Sumagot si Oda na kahit anong gawin nila, mabubulok pa rin ang mga patay, makain man ng uod o hindi, kaya't imbes na sayangin ang mga katawan, mas mabuti nang gamitin ang mga ito bilang bahagi ng estratehiya. Nilinis nila ang mga ulo at inayos ang pagkakapatong ng mga ito sa isang parang libingan. Nananalangin naman si Toyo para sa kaluluwa ng mga sundalong iyon, dahil naniniwala siyang sa pamamagitan lamang ng paggalang, makakamit ng mga ito ang katahimikan. Pagkatapos, hinarap niya si Almano at tinanong kung makakahanap ba ito ng sulfur, isang bagay na kinakailangan niya sa susunod na hakbang. Sumagot si Almano na oo, pero kakailanganin ng pera, kaya't agad siyang sinampal ni Oda sa ulo. Samantala, pinagmamasdan ni Yoichi ang mga elf habang nagsasanay sa pag-archery. Namangha siya sa bilis ng progreso ng mga ito, tama ang mga tira, disiplinado, at may natural na galing. Isa sa kanila, si Shara, ang nagsabing isinilang silang mga archers, bagay na nagpangiti kay Yoichi dahil gusto niya ang ganong klase ng pride. Kaya't kinuha niya ang sarili niyang bow at nagpasiklab, sunod-sunod niyang panya na ang sentro ng target at bawat tira ay sumas-apple mismo sa dati, halos nahahati ang mismong palaso. Natuwa ang mga elf at tinawag siyang kamangha-mangha, pero sabay hirit din natigilan na niya ang pagsasayang ng palaso dahil limitado lang ang supply nila. Sa kabilang banda, napansin ni Toyo na walang kababaihan sa nayon. Ipinaliwanag ni Shara na taon-taon ay kinukuha ng Lord ang mga babae tuwing panahon ng pagpaparami, at napakatagal na raw nitong ginagawa kaya unti-unti nang nauubos ang kanilang lahi. Muling itinaas ni Toyo ang kanyang espada at buong tapang na sinabi sa mga elf na pwede na nilang bawiin ang kanilang mga asawa, at ang kanilang dignidad, ngayong gabi, kahit pakapalit nito ay buhay nila. Pagsapit ng gabi, sinimulan na ang bitag. Sumugod si Toyo mag-isa sa barracks ng kalaban, tandem ang kanyang espada na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Pinugutan niya ng ulo ang ilang bantay na sundalo at agad nakatawag ng pansin. Nagkagulo ang buong kampo at nagsimulang habulin si Toyo ng mga sundalo. Sa gitna ng labanan, walang sinumang makalapit sa kanya, mabilis, marahas, at tila hayop na nakawala. Kahit na mas marami ang kalaban, isa-isa niya silang pinapabagsak. Samantala, si Oda naman ang umaalalay sa grupo ng mga elf, sinasabihang sundin ang plano ng eksakto at huwag magkamali kung ayaw mamatay. Itinulak ng mga elf ang isang kariton kung saan nakasakay si Oda, papalibot sa gilid ng nayon. Gamit ang planong guerrilla warfare, nagtayo sila ng pansamantalang barikada at pinaputukan ng mga apoy ang paligid gamit ang mga palaso. Lumaganap ang apoy sa buong nayon, naghasik ng kaguluhan, at unti-unting nabuwag ang hanay ng kalaban. Nakita ni Oda ang determinasyon ng mga elf, at bigla siyang napaisip, ang mga sundalo sa bayan niya noon ay mahihina, at kaya siya ipinagkanulo.
Pero ngayon, masaya siyang nakakatulong sa mga nilalang na may tunay na tapang. Iniutos niya na lalo pang pasiglahin ang pagpapaputok ng palaso, at napatay o napilayan ang maraming sundalo. Naniniwala siya na kung kahit 40% lang sa puwersa ng kalaban ang maubos nila, tiyak naguguho na ang kanilang moral at magsisimula na silang tumakbo. Samantala, sa isang burol, naghihintay si Yoichi kasama ang iba pang mga elf archers. Pinaputukan nila ng mga palasong may lason ang mga sundalo, mga lasong dinisenyo para pasakitan ang sugat ng dahan-dahan at pumatay sa matagal na panahon. Paulit-ulit silang tumatama sa target habang palawak ng palawak ang apoy at lalong lumalakas ang mga hiyawan ng nasusugatan. Nagmamadaling tumakbo ang mga sundalo para maghugas ng sugat sa balon, pero huli na, kontaminado na ito. Napagtanto nilang ang buong nayon ay isang bitag. Wala na silang matakbuhan. Sa perpektong sandaling iyon, sumugod si Toyo, diretsyong tumatakbo papunta sa commander ng kalaban. At buong tapang niyang idineklara na puputulan niya ang ulo nito, ngayon na. At biglang tumalon si Toyo sa ere at isang mabilis na paghiwa ng espada ang tuluyang tumapos sa buhay ng commander, tinanggal niya mismo ang ulo nito. Nang makita ng mga sundalo ang nakakatakot na tagpong iyon, nagsitakbuhan silang lahat sa takot habang ang mga elf naman ay nagsigawan sa tuwa dahil sa wakas ay sila'y nagwagi. Habang nasusunog ang nayon at naglaho na ang mga kalaban, naglakad si Toyo sa gitna ng usok, duguan ang mukha at hindi tumigil, dahil ang susunod niyang target ay ang kastilyo ng Lord. Ngunit pinigilan siya ni Oda at tinanong kung may plano ba talaga siya para sa pagsalakay sa kastilyo. Sagot ni Toyo, wala. Kaya tinawag siya ni Oda na gago at sinabihang magplano muna bago sumugod. Samantala, si Yoichi ay nakatago sa kagubatan kasama ang ilang elf archers, nagpapakawala ng mga palaso sa mga sundalong tumatakas, na siyang bumabagsak sa hukay ng mga bangkay at basura. Sa loob naman ng kastilyo, galit na galit ang mga opisyal sa pagkatalo nila sa kamay ng mga elf, goblin, at iba pang demi-humans. Habang pinaplano nilang durugan ang mga rebelde bago pa ito lumaganap sa ibang teritoryo, may isang sundalong pumasok at sinabing bumalik na raw ang kanilang tropa mula sa nayon ng mga elf, pero ang totoo, sina Oda at mga kasama niyang nakadisguise bilang sundalo ng Orc iyon. Binuksan ang mga gate para sa kanila at pinaalalahanan ni Oda ang grupo na magkunwaring sundalo pa rin hanggat maaari. Maya-maya, lumabas ang isang matabang opisyal at pinasasalaysay kay Oda ang nangyari sa nayon. Sa halip, ibinagsak ni Oda ang helmet niya sa lupa at nang makita ng opisyal na hindi pala tunay na sundalo ang kaharap kundi mga drifter at elf, napasigaw siya sa takot. Lumapit si Oda at idineklara na ang kastilyo ay malapit nang mapasakamay nila. Si Toyo naman ay biglang sinunggaban ang matabang opisyal at galit na tinanong kung nasaan ang mga babaeng elf. Agad itong itinuro ng natatakot na opisyal sa tore, kaya't tumakbo si Toyo patungo roon habang sinabi ni Oda na ang mga sundalo nito ay patay na o nagpapakasasa na sa hukay ng basura, at siya ay malapit ng sumunod. Pag-akyat ni Toyo sa tore, pinatay niya ang mga sundalong hamarang sa kanya. Sinipa niya ang pinto ng selda at tumambad sa kanya ang mga babaeng elf, puno ng sugat, umiiyak, at wasak ang damdamin. Naabuso sila ng mga tao sa kastilyo at iniwan silang halos wala ng buhay. Sa sobrang galit, parang sumabog ang utak ni Toyo. Nalaman niyang ang mga kalaban dito ay hindi lang halang ang bituka, mga hayop na dapat lang dahan-daang tapusin. Samantala, pumunta si Oda sa pangunahing bahagi ng kastilyo at inutusan ang mga elf na kunin lahat ng dokumentong may nakasulat dito. Dumating si Almano at nagulat na nakontrol na nga nila ang buong kastilyo. Itinuro ni Oda ang isang malaking portrait at tinanong kung sino iyon. Paliwanag ni Almano, iyon ay ang ama ni Ort, ang nagtatag ng kaharian, pero walang makapagsabi kung siya ba ay drifter o end. Basta isang araw ay lumitaw na lang ito sa isang bar at nagsimulang manghikayat ng revolusyon. Sa sobrang lakas ng impluwensya niya, nakapagmarcha siya laban sa gobyerno. Ngunit isang araw, bigla na lang itong nagpakamatay at hanggang ngayon ay misteryo pa rin ang kanyang tunay na layunin. Habang nag-uusap sila, may elf na humahanggos at sinabing tinipon na ni Toyo ang lahat ng gwardya sa courtyard at paulit-ulit itong nagsasabi ng tungkol sa pag-ugat ng kasamaan. Agad na tumakbo si Oda papunta roon, dahil alam niyang plano ni Toyo na patayin ang lahat ng gwardiyang sangkot sa paulit-ulit na pang-aabuso sa mga babaeng elf. Ngumiti si Oda sa sarili niya at bulong niya sa isip na siya na lang ang gagawa ng maruming hakbang na ito para sa mga babaeng elf, para manatiling malinis ang konsensya ni Toyo at manatili siya sa daan ng katapatan. Sa courtyard, naipon na ni Toyo ang lahat ng mga lalaki at handa na ang mga elf na pakawalan ang kanilang mga palaso, sabik na sabik sa utos ni Toyo.
Pero bago pa siya makapagsalita, biglang tinamaan siya ni Oda ng isang baston at siya na mismo ang nagbigay ng utos. Ipinautos niya sa mga elf na patayin ang lahat ng mga halimaw na umabuso sa mga inosenteng kababaihan. Saglit lang ay dumagundong ang mga palaso at nagsabugan ang dugo sa buong paligid. Ilang sandali pa, nagising si Toyo at sinabihan siya ni Oda na siya na ang gumawa ng maruming trabaho dahil masyado pa siyang bata para mag-utos ng ganoong klase ng desisyon. Dagdag pa ni Oda, madumi na raw ang kanyang mga kamay mula sa pagpatay ng maraming clan. Pero biglang sinuntok siya ni Toyo sa mukha at sinabing wala siyang pakialam sa maduming nakaraan ni Oda, ang mahalaga sa kanya ay ang ngayon. Ngumiti si Oda sa sinabi niya. Pagkatapos, lumapit si Yoichi at tinanong ang mga elf kung bakit may isa silang opisyal na hindi pinatay. Sagot nila, paulit-ulit daw nitong sinasabi na hindi siya nakisama ni minsan sa pang-aabuso sa mga kababaihan, at kung papatayin daw nila ang inosente, magiging halimaw lang din sila. Kumalat na parang apoy sa gubat ang balita ng pagkapanalo ng mga drifter sa iba't ibang nayon ng mga elf. At nang makabalik sa kanilang mga tahanan ang mga babaeng galing sa kastilyo, ang dating takot ay napalitan ng pag-asa at pananalig. Nagtaka man ang ilan, dala ng mga babae ang liham mula kay Oda kung saan hinihikayat ang mga elf na sumanib sa mga drifter at ipaglaban ang kanilang lupa at kababaihan. Kung hindi raw sila kikilos, muling sasakupan sila ng ibang lord at kukunin ulit ang kanilang mga babae. Dahil dito, sumiklab ang isang malawakang revolusyon ng mga elf, at ito ang naging simula ng pagbagsak ng Orc. Samantala, nagkakagulo ang mga opisyal ng Orc, marami ang gustong umatras dahil sa matinding pagkatalo at pagkawala ng pondo at tao. Bigla namang lumitaw ang isang misteryosong payaso na nagpakilalang si Count Street. Jeremy, isang makapangyarihang noble na nagmamay-ari ng isang kapat ng imperyo. Siya ang unang sumuporta sa ama ni Orc, at kung wala siya, hindi mabubuo ang kaharian. Hindi siya sama-sama sa gyera at mas pinipiling gawin lang ang gusto niya sa buhay. Ibinunyag niya sa mga opisyal na ang isang malaking fleet na may dalang supply para sa kanlurang bahagi ng kaharian ay nilubog sa dagat matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng mga pirata mula sa Merchant Guild, isang napakalaking pagkalugi para sa Orc. Sinabi rin niyang kaya ito nangyayari ay dahil pinalawak ng Orc ang kaharian nila sa pamamagitan ng pananakop, kaya ngayon ay kinakalaban sila mula sa lahat ng panig. Lalo pang lumalala ang sitwasyon dahil nasa ibang bansa ang karamihan sa kanilang sundalo at hindi nila may pagtanggol ang sariling bayan. Ngunit sa halip na magbigay ng solusyon, bigla na lang umalis si Street. Jeremy sa silid at nagdeklara na siya na mismo ang pupunta sa mga elf. Sa kabilang banda, nakasimangot si Oda dahil si Toyo ay gumawa ng konseho ng mga nakatatandang elf na siyang mamumuno sa nayon imbes na itanghal ang sarili bilang emperor. Paliwanag ni Toyo, mas mainam ito kaysa sa kalaunay maghimagsik sa kanila ang mga elf at sila ang paslangin gamit ang naglalagablab na mga palaso. Dahil walang sino mang tunay na nakakabasa ng puso ng iba. Sumang-ayon naman si Oda, pero sa isip niya, balang araw gagawin pa rin niyang emperor si Toyo. Mula noon, tinulungan ni Oda ang mga elf na gumawa ng mga armas at matutong magdepensa gamit ang taktika, habang si Yoichi naman ang nagtuturo sa kanila ng pagpana at eksaktong pagbaril. Tahimik lang si Yoichi habang nagtuturo, kaya naman bulungan ng mga elf ay, gumugwapo siya lalo pag tahimik. Narinig iyon ni Yoichi at pabirong sinabi na siya raw ang bunso sa 11 magkakapatid, at siya rin daw ang pinakapangit sa kanilang lahat, habang ang mga kuya niya ay sobrang kisig na parang bulaklak na nagpapablom, dagat na nagpapart, at ginto na bumabagsak mula sa langit. Di nagtagal, tumalon si Toyo at pinagdudurog ang isang malaking puno gamit ang isang mabilis na swing ng kanyang espada. Sabi niya sa mga elf, kailangan nilang maging mabilis at malakas pagdating sa pakikipaglaban gamit ang espada. Kinagabihan, naamoy ni Toyo ang isang masangsang na amoy at agad niyang sinabi na may parating na madugong labanan. Muling nagising ang mga elf sa kaguluhan, at biglang isang elf ang tinamaan ng malaking anchor. Nabulabog ang buong nayon, dumating na si Joan of Arc, ipinadala ng Black King para patayin ang mga drifter. Sumigaw ito, tinatawag ang mga drifter na lumantad. Lumabas mula sa kuweba si Toyo at tinanong si Joan kung isang salamangkero ba siya. Ngumiti lang si Joan ng mayabang. Samantala, inutusan ni Oda si Elf Sharon na tipunin lahat ng kalalakihan at dalhin ang mga palaso. Pinaalis din niya ang mga kababaihan at bata patungo sa gubat para sa kanilang kaligtasan. Tinanong ni Yoichi kung kakayanin ba ni Oda ang lahat ng mag-isa, at sagot nito, siya raw ang pinakamahusay sa buong mundo pagdating sa paglaban sa mga mounted forces. Habang nagkakagulo, inutusan ni Joan si Giles na patayin si Yoichi habang siya naman ang bahala kay Toyo. Agad umatake si Giles, pero mabilis si Yoichi at naiwasan niya ito.
Namangha pa nga siya sa lakas ng kalaban na kayang sumira ng pader ng kastilyo. Hinarap naman ni Joanne si Toyo at sinabing hamarang siya sa kampanya ng Black King para wasakin ang mundo, at kung hindi siya uurong, susunugan siya ng buhay. Pero sagot ni Toyo, naiintindihan na raw niya ngayon ang sinasabi ni Almano noon, ang mga ends ay tunay na baliw at wala sa tamang katinoan. Biglang pinakawalan ni Joanne ang apoy mula sa katawan niya at pinalibutan si Toyo ng apoy. Pero bago siya makapagbitaw ng final attack, lumundag si Almano at ginamit ang isang charm para bumuo ng stone wall sa paligid ni Toyo. Nakaligtas si Toyo at agad niyang binuhat si Almano, inilayo sa labanan. Nang mailayo ito sa panganib, pinuri ni Toyo ang bilis ni Almano sa paggamit ng mahika, pero nagsorry ito at sinabing kung ang Grandmaster niya ang nandoon, mas malakas pa sana ang nagawa niya. Sagot ni Toyo, tigilan na niya ang pagbagsak sa sarili at ipagmalaki na nailigtas niya ang buhay niya. At bigla siyang yumuko bilang pagtanaw ng utang na loob, ikinagulat ni Almano. Sinabihan siya nito na itaas ang ulo niya at lumaban. Kaya naghanda si Toyo na harapin si Joanne. Napansin niyang mayabang si Joanne sa sarili nitong lakas, at ang mga tulad nito, ayon kay Toyo, ang unang nababagsak sa kanilang unang laban. Tinanong niya si Almano kung kaya pa nitong gumawa ng stone walls at tumango ito habang pinapakita ang mga natitirang charm. Kaya inutusan niya itong sumama sa kanya. Sa kabilang banda, humaharap si Yoichi kay Jills at mahusay ang palitan nila ng atake, ginagamit niya ang kanyang arko at palaso sa pinakamataas na antas. Nagtatawa pa nga siya habang lumalaban, tila isang misteryosong mandirigma. Sa kagubatan naman, handa na si Oda at ang mga elf. Sinabi niya na tuturuan niya ang mga elf kung paano pumatay ng mga kawal na nakasakay sa kabayo, na kahit unggoy, kayang matutunan ito. Pinapwesto niya ang mga elf sa mataas na lugar at pinaulanan ng palaso ang mga sundalo. Napasigaw ang mga elf sa gulat, ganun lang kadali, patay agad ang ilang kawal. Samantala, tuluyan nang nababaliw si Joanne sa galit. Sinusunog niya ang kagubatan at mga kabahayan habang sumisigaw na lumabas si Toyo kung ayaw niyang masunog ang buong kastilyo. At sa wakas, lumitaw si Toyo sa likuran niya. Humarap si Joanne at sumigaw, pinakakawalan ang buong lakas ng apoy niya, sabay sabing ito na ang katapusan ni Toyo. Soon, gumamit ulit si Almano ng charm para gumawa ng pader sa likod ni Toyo, nagsilbing daanan niya paalis habang naiinis si Joanne. Inutusan ni Toyo si Almano na gumawa pa ng isa, at ginamit ito bilang launchpad para sipain si Joanne sa dibdib. Napaisip si Almano na totoo nga ang sinabi ng kanyang Grandmaster, ang mga sinaunang mandirigmang Hapon ay baliw talaga. Napagtanto niya na si Toyo ay handang isugal ang buhay para lang mapatamba ang pinuno ng kalaban. Patuloy sa pag-atake si Toyo hanggang sa maitapon niya si Joanne sa isang balon na puno ng tubig, at pansamantalang napigil ang kanyang apoy. Nang tumama ang katawan ni Joanne sa malamig na tubig, biglang bumalik sa kanyang alaala ang panahon kung kailan sinunog siya ng mga taong bayan sa gitna ng isang witch hunt, kahit na ipinaglaban niya ang France noon. Hawak ni Toyo ang leeg ni Joanne nang mapansin niyang babae pala ito na naka-armor ng isang lalaki. Sabi ni Toyo, hindi daw niya karapat-dapat na pugutan ng ulo ang isang babae at pinayuhan pa itong umuwi at mag-makeup na lang. Galit na galit si Joanne sa narinig, sumigaw siya na walang sino man ang makakaintindi sa pinagdaanan niya para sa France. Dahil dito, biglang sumabog ang enerhiya mula sa katawan niya, at pareho silang natapon palabas ng balon. Sabi ni Toyo, wala siyang pake sa pinagdaanan nito dahil hindi niya nga alam kung ano o saan ang France. Samantala, si Yoichi ay hirap na hirap sa pakikipaglaban kay Jills, hindi tumatalab ang kahit anong atake. Mabilis siyang nabitag ng mga kadena ni Jills at nagsimulang mawalan ng hangin. Nang makita ito ni Oda, inutusan niya ang mga elf na barilin si Jills ng mga palaso para mailigtas si Yoichi. Tinanong pa ni Yoichi si Jills kung may kinikimkim ba itong matinding puot, kaya hindi ito namamatay. Ngunit biglang lumitaw ang isang machine gun at sunod-sunod na nagpaputok kay Jills. Natamba ito, sugatan at nanghihina, pero pilit pa ring tumayo habang nagpapalam sa mahal niyang si Joanne. Pagkatapos nito, gumuho ang katawan niya at naging mga piraso ng asin. Lumalabas na ang machine gun ay hawak pala ni Abe at ng kanyang grupo, na sa wakas ay nakarating na sa mga drifter. Tinanong ni Oda kung sino sila, at nagpakilala si Abe kasama ng kanyang mga kasama. Habang hingal na hingal si Yoichi matapos ang labanan, may biglang pamilyar na tinig siyang narinig, kay Lord Yoshitsen. Lumalabas na may madilim na nakaraan si Yoichi sa kanya. Paulit-ulit siyang inaasar ni Yoshitsen hanggang sa mawalan na siya ng pasensya at sumigaw na hinding-hindi siya susunod sa mga utos nito. Pero natatawa lang si Yoshitsen at sinabing mas nakakatuwa raw siya sa ganong estado.
Samantala, habang nag-uusap sina Oda at Abe, sumingit si Toyo at tinanong kung sino raw ba ang mga taong nakasuot ng uniforme pandagat. Sagot ni Oda, si Abe raw yun, pero hindi kilala ni Toyo. Tinanong ni Oda si Abe kung galing ba ito sa Kyoto at kung nadala rin siya sa mundong ito sa pamamagitan ng isang kakaibang koridor na binuksan ng isang lalaki. Tumanggo si Abe at sinabing bigla raw siyang napunta rito at naging isang drifter para labanan ang mga Ents. Nang tanungin ni Oda kung anong ginawa ni Toyo kay Firewoman, Joan, sagot nito, binunggo lang daw niya ito sa ulo at itinapon kung saan. Agad silang tumakbo pabalik sa balon pero wala na roon si Joan. Nagsisigaw si Abe kung bakit hindi ito pinatay ni Toyo, pero sagot nito, hindi raw marangal pumatay ng babae dahil nakakahiya iyon. Pero sagot ni Abe, wala sa kasarian ang usapan kung kalaban mo ay isang End. Tumalikod si Toyo at sinabing wala siyang pakialam sa bulok na prinsipyo ni Abe, dahil may sarili siyang paniniwala bilang mandirigma. Umalis siya, sinasabing hindi sila mga sunod-sunurang pon ng lalaking nasa koridor kundi mga taong may sariling prinsipyo. Napaisip si Abe, napagtanto niyang si Toyo ay galing sa panahong makaluma ng Japan, panahon ng digmaan, kaya ganoon siya kaseryoso at may sariling kodigo ng karangalan bilang isang tunay na samurai. Pero kahit pa ganoon, nag-aalala pa rin si Abe sa banta ng mga Ents at same time niyang hiniling na sana'y mapuksa sila ni Toyo, babae man o lalaki ang kalaban. Pagkatapos ay itinuro ni Almano ang karwahe ni Abe at tinanong kung sino raw ang matandang mukhang bruha na nakaupo roon. Sagot ni Abe, siya raw si Hannibal, isang drifter din na kadalasang kasama ng kaibigan niyang si Scipio. Ngunit habang naglalakbay sila papunta roon, nawala si Scipio matapos makasagupa ang mga tauhan ng Black King, at ngayon si Hannibal ay mag-isang nalalabuan. May pinalabas na rin silang search party mula headquarters, pero wala pa rin silang balita kay Scipio. Samantala, si Scipio na halatang takot at kabado, ay pag-alagala ngayon sa kagubatan ng Afrika, desperadong makahanap ng daan pabalik. Hinihiling pa nga niyang sana'y makabalik siya sa Roma at makapag-relax sa isang mainit na paliguan dahil sukang-suka na siya sa kagubatan. Habang palalim ng palalim ang kanyang nilalakaran, napadpad siya sa isang sira-sirang fighter jet. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang lumitaw ang isang grupo ng aso na mukhang tao at tinutok ang kanilang mga sibat sa kanya. Bago pa siya makagalaw, dumating ang isang lalaking may kakaibang wika, nakasakay pa sa balikat ng ibang dogman. Siya si Naashi, isang sundalong Hapon. Pagkakita kay Scipio, agad niya itong ininsulto, sinabing galit siya sa mga puting Amerikano. Pero nang ipaliwanag ni Scipio na taga-Italy siya, napaisip si Naashi at napagtanto na pareho pala silang galing sa Axis Powers, kaya bigla silang naging magkaalyado. Masaya si Scipio na tinanggap siya ni Naashi bilang kasapi ng makapangyarihang Roman Empire, pero sinipa siya bigla sa puwet ni Naashi, sabay sigaw na kalaban pa rin siya at dapat humingi ng tawad sa Germany. At sa halip na magkaayos, nagsuntukan silang dalawa. Sa kabilang banda naman, si Oda ay abala sa pag-aaral tungkol sa mga bagong armas mula kay Butcher. Ipinaliwanag nito kung paano gumagana ang machine gun at ang paggamit ng black powder. Nabighani si Oda sa mga sandatang ito, mga bagay na hindi pa niya kailanman nakita, at agad siyang humiling na bigyan siya ng machine gun. Pero sagot ni Abe, wala nang silbi iyon dahil hindi naman kayang likhain ang machine gun sa mundong ito. At higit sa lahat, naubos na rin ang kanilang black powder. Sinabi ni Oda na may nagawa na siyang black powder, pero tinanggihan ni Abe dahil ang kanilang black powder ay gawa mula sa mas komplikadong kemikal, at patuloy pa nilang pinag-aaralan ito. Sabi ni Oda, kaya nila itong gawin gamit ang sulfur na ipinakuha niya kay Almano. At sakto, dumating ang isang karwahe at sinabi ng driver na dala na niya ang lahat ng materyales na ipinakuha ni Oda. Napasigaw sa tuwa si Oda, panahon na raw para subukan ang kanyang mga eksperimento at gumawa ng sariling black powder. Habang pinagmamasdan ito ni Abe, napansin niyang si Oda ay isang mapanganib na tao, isang uri ng drifter na kailangang tutukan palagi, dahil kung hindi, baka tuluyang mabago ni Oda ang buong mundo. Alam ni Abe na ang mga drifter ay may laman at damdamin, gumagalaw sila ayon sa sarili nilang paniniwala, hindi tulad ng mga Ents na may iisang layunin. Kaya tinanong niya si Oda kung ano ang susunod nitong plano matapos palayain ang mga elf at makagawa ng black powder. Sagot ni Oda, ang sunod nilang hakbang ay palayain ang mga duwende at lahat ng nilalang na inaapi ng Orc. Pagkatapos, bubuo sila ng alyansa sa mga bansang kaaway ng Orc para tuluyang durugan ang malupit na imperyo. Layunin niyang burahin ang Orc sa mundo, at pagkatapos ay pag-isahin ang iba't ibang tribo para lumikha ng isang multiracial federation. Ngunit si Toyo ang magiging hari ng militar.
Nang tanungin siya ni Abe kung bakit si Toyo ang gusto niyang gawing hari at hindi ang sarili niya, sagot ni Oda, hindi raw siya karapat-dapat sa ganong titulo. Si Toyo, ayon sa kanya, ay walang pakialam sa pagkatalo, sa tagumpay, o sa takot, kaya may potensyal itong maging dakilang emperador. Pero dahil minsan ay parang hanggal si Toyo, kailangan nitong ng isang tagapayo, isang tulad niya. Samantala, si Toyo ay lumapit kay Hannibal at tinanong kung tuluyan na ba itong nababaliw. Pero gaya ng nakasanayan, nagsimula na namang magbulong-bulong si Hannibal tungkol sa dakilang imperyong Romano. Agad na hinugot ni Toyo ang kanyang espada at sumugod palapit para umatake, ngunit pinigilan siya ng matanda gamit lang ang isang payat na sanga, itinutok ito direkta sa mata ni Toyo. Dahil dito, napagtanto ni Toyo na kahit matanda na at mukhang lola, si Hannibal ay may natitira pa ring kasanayan bilang isang mandirigma. Nang marinig ang kaguluhan, agad na dumating si Almano at tinanong ni Toyo kung pwedeng siya na ang bahala kay Hannibal dahil kahawig daw ito ng kanyang tiyuhin. Kinagabihan, kinausap ni Toyo ang mga elf at hiningi ang tulong nila para palayain ang mga duwende. Ngunit tumanggi ang mga elf, matagal na raw silang may alitan sa mga duwende at ni minsan ay hindi sila tinulungan ng mga ito nang sakupin ng Ort ang kanilang lupain. Ngunit hindi na ito inintindi ni Toyo, at umalis siyang mag-isa, sabay sabing ang mga tunay na mandirigma ay maaaring sumunod sa kanya kung gusto nila. Tinanong ng ibang elf si Xiaoha kung susundan ba nila si Toyo, at sagot nito, oo. Dahil si Toyo ang nagpalaya sa kanila mula sa kamay ng Ort, at ayaw na niyang ulitin pa ang kamalian ng kanilang mga ninuno. Sa gilid ng kagubatan, nadaanan ni Toyo si Abe at tinanong kung sasama ba ito. Ngunit nagpaalam si Abe na kailangan na niyang bumalik sa headquarters. Ilang sandali pa, dumating na sina Oda, Yoichi, at Almano kasama ang iba pang elf, dala ang buong suporta nila para kay Toyo. Sa kabilang banda, binigay na ng dalawang Amerikano kay Oda ang kanilang baril, dahil nakita nilang tuwang-tuwa ito sa armas. Samantala, ang mga sundalo ng Ort ay abala sa pagkakarga ng mga armas papunta sa Western Front. Habang busy silang lahat, biglang sumabog ang mga kahon sa paligid nila, dahilan ng matinding kaguluhan. At nang magliwanag ang usok, lumitaw sina Oda at ang mga elf, bitbit ang itim na pulbure na gawa sa sulfur, uling, at salungguhit. Nataranta ang mga sundalo at nagsimulang magtakbuhan para iligtas ang kanilang mga sarili. Ngunit hinarang sila ni Toyo at ng kanyang elf army, at sinabi niya sa mga elf na takot na ang kalaban, kaya dapat lalo pa nilang sindakan. Nagsimula ang putukan at lumaban ang mga sundalo mula sa itaas ng barracks. Ngunit bago pa man sila makaputok, naunahan sila ni Yoichi na bumaril ng mga explosive arrows, dahilan para magkasunog at sumabog ang mga bubong. Mas epektibo pala ito kaysa sa karaniwang fire arrows. Nang magsimulang kumalat ang apoy, nagsitakbuhan ang mga sundalo pero hinarang muli sila nina Yoichi at Toyo. Tinapos ni Yoichi ang ilan gamit ang mga palasong diretso sa dibdib, habang si Toyo naman ay walang habas na pinagtataga ang mga kalaban. Matapos ang laban, sinabi ni Toyo na susugod na sila sa kastilyo at tuluyan ng kukunin ang bayan. Ngunit biglang bumukas ang malalaking tarangkahan ng kastilyo, at mula rito lumabas ang dambuhalang mga nilalang na may suot na makakapal na armor. Sila ang mga armored guardians ng Orort, at iginiit nila na hindi nila hahayaang makatawid ang mga rebelde sa puntong iyon. Nang mas tumingin si Toyo ng maigi, napansin niyang ang mga knight na humaharang sa kanila ay gawa sa bakal, wala silang mga pana, at hindi basta-bastang masasaktan. Agad siyang sumigaw sa mga elf na tumakbo na palayo habang si Almano ay nanatiling nakatabi sa kanya upang tumulong. Agad niyang inihagis ang mga charm niya, at biglang lumitaw ang mga stone wall na pinalibutan ang mga knight, para silang ikinulong sa isang sementadong kabaong. Dahil dito, inutusan ni Toyo ang mga elf na ihagis na ang mga kahon ng black powder sa loob ng pader ng kastilyo, at sinunod naman siya ng mga ito. Ilang sandali lang, yumanig ang buong kastilyo sa sunod-sunod na pagsabog. Idineklara ni Toyo na nakuha na nila ang kalaban, at ito na ang oras para lusubin ang kastilyo. Ngunit bago pa man sila makapasok, biglang itinaas ang mga tarangkahan. Mula sa malayo, pinapanood ito ni Oda at nag-aalala siya na baka hindi na makatawid si Toyo. Napatingin siya kay Hannibal na walang pakialam at kumakain lang ng raspberry, sabay napatanong sa sarili kung bakit pa nila dinala ang matandang baliw na ito. Pero biglang may naisip si Oda, isang ideya na nagsimula kay Hannibal mismo. Kinuha niya ang crystal ball mula sa elf at tinawag si Almano, sinabing gamitin ang mga stone charms niya ayon sa plano. Idineklara niyang maaari pa rin silang manalo gamit ang mga palaso ni Yoichi at mahika ni Almano. Samantala, sa loob ng kastilyo, nagkukubli ang natitirang mga sundalo.
Masaya silang naipinid nila ang tarangkahan sa oras. Isa sa mga tagapagbalita ang nagsabing patay na lahat ng sundalo sa labas, at sila na lang ang natitira. Nagsimula silang magplano, maghintay ng backup at lusubin ang mga rebelde mula sa magkabilang panig para tuluyang lipulin ang mga demi-human. Sa labas, ginamit ni Yoichi ang kanyang husay sa pana at pinagdikit sa pader ng kastilyo ang mga charm ni Almano. Unti-unting nabuo ang isang mahiwagang hagdanan, at namangha ang lahat sa nakita. Napaisip si Oda, kahanga-hanga ang hagdan, pero mas kamangha-mangha pa ang crystal ball. Napagtanto niyang hindi lang pala ito para sa research kundi isang mabisang kasangkapan sa pakikidigma, dahil kaya nitong magpadala ng mensahe sa loob ng ilang segundo kahit gaano pa kalayo. Sa tulong nito, kaya nilang magtulungan kahit hiwa-hiwalay ang pwesto nila. Agad na umakyat si Toyo sa kastilyo gamit ang mahiwagang hagdan, kasama ang kanyang elf army. Idineklara niya na malapit nang mapasa kanila ang kastilyo. Wala nang pumihil pa sa kanya, pinakawalan niya ang kanyang mabangis na anyo, sabay palang at paghiwa sa lahat ng sundalong hamarang sa kanila. Hanggang sa makarating sila sa tore, at sinabi ni Shaohan na dapat na nilang palayain ang mga duwende. Matagal na raw silang magkaaway dahil sa mga ninuno nilang naiinggit sa lakas at galing ng mga duwende sa paggamit ng palakol. Sinabi niya na marahil nasa workshop district ang mga ito, at kung mapapalaya nila ang mga duwende, pwede silang makipaglaban sa parehong kaaway. Pinilit ng grupo ng mga elf na buksan ang pinto ng workshop district, at agad silang nabigla at nalungkot sa tanawing bumungad sa kanila, ang lugar na tinitirhan ng mga duwende ay hindi malayo sa isang concentration camp. Naalala ng mga elf ang panahon kung kailan isinuko nila ang kanilang kaharian sa mga orc, samantalang ang mga duwende ay matapang pa ring lumaban hanggang sa huli. Sa loob ng kulungan, nakiusap ang mga duwende sa mga elf na palayain sila, at kung gagawin nila ito, handa silang lumaban sa tabi nila. Maya-maya lang, dumating si Toyo at pumasok sa selda. Namangha ang mga duwende nang mapagtanto nilang isa siyang drifter, isa sa mga bayani ng bagong panahon. Pinalaya ni Toyo ang mga duwende at isinama sila palabas ng kulungan. Samantala, tinanong ni Oda si Almano kung ano na ang lagay sa loob ng kastilyo. Sagot ni Almano, pinalaya na ni Toyo ang mga duwende ngunit lahat sila ay gutom at sobrang payat dahil sa malnutrisyon. Kaya agad na inuna ni Toyo ang pagpapakain sa kanila. Nilusob niya ang taguan ng mga pagkain sa kastilyo at kinuha ang natirang supply, ginamit pa ang mga lumang gamit para makapagluto ng apoy. Ngayon, pinapakain na niya ang mga duwende ng sabaw at gulay. Ngunit agad namang inutusan ni Oda si Almano na magluto ng lugaw dahil kapag sinubuan ng mabibigat na pagkain ang mga taong nagutom ng matagal, maari silang mamatay, at hindi nila pwedeng hayaang mamatay ang mga duwende ngayon. Habang kumakain ang mga duwende, napansin ni Toyo ang dalawang sundalo na nagtatago sa di-kalayuan at pinagmamasdan sila. Tinawag sila ni Toyo at sinabing may dalawang pagpipilian sila, tumakbo at isalba ang sarili o manatili roon at hayaang balatan sila hanggang buto. Ngunit kung ibababa nila ang kanilang armas at tatakas ngayon, hindi na sila hahabulin. Binibigyan sila ni Toyo ng oras na magdesisyon, hanggang sa maubos ng mga duwende ang kanilang pagkain. Dahil dito, napagtanto ng dalawang sundalo na kapag nabusog na ang mga duwende, lalakas na ang mga ito at tiyak na sila ay lulusubin. Kaya agad nilang ibinaba ang mga armas at sumuko. Ngayon, hawak na ni Toyo ang buong kastilyo. Tinanong niya ang mga natitirang sundalo kung nasaan ang kanilang Panginoon. May isang matandang lalaki ang lumapit at nagsabing siya ang lord ng lugar at nakiusap kung maari na silang palayain dahil nag-surrender na sila. Ngunit sagot ni Toyo, ihahanda niya ang isang lugar kung saan maaari silang magsupuko o maghiwan ng tiyan bilang pagtubo sa kanilang mga kasalanan. Nang tumanggi ang matanda, agad siyang pinugutan ni Toyo at nagsitakbuhan ang mga sundalo sa takot. Habang abala ang lahat sa loob ng kastilyo, dumating na ang Black King sa hangganan ng kaharian at handa na siyang lusubin ang lahat. Samantala, sa mismong kastilyo ng Orc, isang elf ang tumakbo para iulat sa opisyal na may kakaibang karwahe ang papalapit. Lumabas ang opisyal sa tarangkahan at napagtanto niyang ito ay ang karwahe ng weirdo na si Street. Jeremy. Agad siyang nagutos sa mga batang elf na magtago. Pagkababa ni Street, Jeremy mula sa karwahe, agad siyang nainas. Inaasahan daw niya ang malinaw na ilog at mga hubot-hubad na batang elf na sumasayaw sa harap niya. Nagpakilala naman si Mills bilang dating tax officer ng Orc, pero nahuli siya ng mga elf kaya ngayon ay nagsisilbi na siya sa kanila. Inutusan siya ng santo na tawagin ang mga drifters at mag-presente rin ng ilang batang elf para sa kanyang personal na kasiyahan. Pero tumanggi si Mills at sinabing abala ang lahat ng batang elf at mga drifter sa ibang lugar para tulungan ang mga duwende na makalaya. Dagdag pa niya,
Ang mga duwende ay tumutulong na rin ngayon sa paggawa ng mga muskets, na lubos na ikinagulat ng clown na si Jeremy. Tinulungan ni Mills ang pagdududa ni Jeremy nang sabihin niyang meron na silang black powder. Dahil dito, inutusan ni Jeremy si Mills na bigyan siya ng pinakamagandang royal treatment habang hinihintay ang pagdating ng mga drifter at mga elf. Samantala, nagkita naman ang Black King at ang Bronze Dragon. Galit ang dragon at inakusahan ang hari na ginagamit lamang ang mga dragon bilang mga alaga niya. Sinabi ng Black King na nais niyang pag-isahin ang lahat ng mga demi-human at halimaw upang puksain ang mga drifter, at inanyayahan niyang sumanib sa kanya ang Bronze Dragon. Ngunit nagalit ang dragon at sumigaw na hindi siya alipin ng kahit sino. Hinawakan siya ng Black King at pinilipot ang kanyang katawan hanggang sa nagsimulang matuno ito na parang kandila. Sa tindi ng sakit, napilitan din ang dragon na sumuko at nagsabing sasali siya sa alyansa ng Black King. Ang Black King ay may pambihirang kapangyarihan, kaya niyang lumikha ng kahit anong bagay, pagalingin ang sugatan, at buhayin muli ang patay. Ngunit kahit ganoon siya kalakas, iginiit pa rin niyang matutong magsaka ang kanyang mga alagad dahil hindi rin siya nabubuhay ng walang hanggan. Tinanong niya ang kanyang tagapayo na si Rasputin kung ayos na ang mga kailangang ihanda, at sinagot naman ni Rasputin na pumili na siya ng isang mata bilang simbolo ng kanilang kilusan, at gumamit ng alpabetong hango sa Latin upang mas mapadali ang komunikasyon. Nang tanungin ni Rasputin kung ano talaga ang layunin ng hari, sinabi ng Black King na dahil maraming magkakaibang lahi ang bumubuo sa kanilang grupo, kailangan nilang magkaroon ng iisang wika, relihiyon, at sistema ng edukasyon para sa pagkakaisa. Kapag nagtagumpay sila rito, papalitan nila ang mga tao at itatatag ang sarili nilang sibilisasyon. Sa kabilang dako, binabantayan naman ng Russian Ice Princess si Joan of Arc, na inuwi mula sa labanan ng Black King. Nang magising si Joan, agad niyang tinanong si Giles, at nang malaman niyang naging buo na lamang ito ng asin, nangako siyang ipaghihiganti ito. Pinigilan siya ng Ice Princess at sinabing darating ang panahon para sa kanyang paghihiganti laban kay Toyo. Samantala, ang mga duwende ay walang sawang kumakain at patuloy na lumalakas sa bawat subo. Sabik na sabik si Oda na matapos silang kumain para matulungan siyang gumawa ng mga muskat. Maya-maya, lumapit ang isang matandang duwende at hiningi ang baril ni Oda para masuri at pag-aralan. Bagamat may pag-aatubili, iniabot ni Oda ang kanyang paboritong baril, at sinimulang pag-aralan ito ng matanda ng mabuti. Paglapit ng matandang duwende, tinanong niya si Oda kung bakit nga ba kailangan pa nila ng musket kung may mga bow and arrow naman sila. Kaya ipinaliwanag ni Toyo na mas madali turuan ang isang tao na gumamit ng baril, sa isang araw lang, pwede nang maging trained killer ang isang ordinaryong mamamayan. Isang pindot lang ng gatilyo, pwede na siyang mandirigma. Kinabukasan, sinimulan na ng mga duwende ang paggawa ng musket at laking gulat ni Oda nang makakita ng isang kompletong musket sa loob lang ng isang araw. Sabi ng matandang duwende, sanay na sila sa paggawa ng bakal at armas. Kung nabigyan lang daw sila ng blueprints noon pa, matagal na sana nila itong natapos. Dagdag pa niya, ngayon na busog at malusog na sila, handa na silang gumawa ng mas marami. Bagamat medyo mabagal sa umpisa dahil sa bagong proseso, makakabawi rin sila at mapapabilis ang produksyon. Manghang-mangha si Oda at napabilib talaga sa katalinuhan ng mga duwende. Ngunit habang tinatanong niya kung nasaan si Toyo, biglang pumasok sa kuwebo si Count Jeremy, nakangising parang baliw at sinabing natagpuan na rin niya ang mga drifter. Tiningnan ni Oda ang kakaibang anyo ni Jeremy at tinanong si Almano kung sino ang nakakatawang court jester na ito. Nanginginig na sagot ni Almano, si Jeremy ay isang makapangyarihang noble na nagmamay-ari ng isang katlo ng buong imperyo ng Ort. Sabi ng Count, nagpunta raw siya sa abandonadong kastilyo para makipagkita sa mga drifter pero wala daw siyang nadatnan kaya nagpumilit siyang sumunod dito. Nang tanungin ni Almano kung kampi ba siya sa mga End o sa mga drifter, sinagot niya ito ng masungit at tinawag siyang tanga. Siya raw ay isang drifter mula pa noon, pero nang tanungin kung bakit siya tumulong sa ama ni Ort na bumuo ng isang masamang imperyo, sagot ni Jeremy, Ort is a great kingdom. Isa raw sa pinakadakilang drifter ay si Adolf Hitler, at dahil sa tulong ni Hitler, umangat ang kaharian ng Ort. Kung wala raw si Hitler, matagal nang ubos ang Ort sa digmaan laban sa ibang lahi. Tinanong ni Yoichi kung bakit siya naparito. Sagot ni Jeremy, gusto niyang makita kung makabubuti ba sa kanya ang pagsanib sa grupo ni Oda at Toyo. Samantala, yung dalawang tauhan ni Jeremy na inutusan niyang subukan ang lakas ni Toyo ay halos himatayan sa bagbog matapos silang paluhurin ni Toyo sa kanyang harapan. Ipinaliwanag ni Toyo na sinupalpal niya ang mga ito, at nang tanungin niya kung sino ang Blondie na ito, sagot ni Jeremy, napunta ako rito para ibenta ang kaharian ko sa murang halaga.
Kinabukasan, pinasakay ni Saint Jeremy sa kanyang mga karwahe ang mga drifter at mga elf papuntang kastilyo ng Orc. Nang makarating sa tarangkahan, hinarang sila ng mga gwardya at sinabing wala raw silang natanggap na abiso tungkol sa pagbisita niya. Dahil dito, nagwala si Jeremy at nagbantang ipapadala ang gwardya sa pinakadelikadong bahagi ng digmaan. Dahil sa takot, agad siyang pinapasok. Pagkapasok nila sa lungsod, sumilip sina Oda at Toyo mula sa loob ng karwahe at laking gulat nila sa kanilang nakita, bagamat maganda ang mga gusali, ang buong lungsod ay tila patay na. Ang mga tao ay mukhang mga bangkay na naglalakad, parang wala ng kaluluwa. Itinuro ni Oda ang palengke, halos wala ng laman ang mga estant, puro tuyong pagkain na lang ang natira. Halos walang kabataan sa kalsada dahil karamihan sa kanila ay kinuha na para sa digmaan, ayon sa plano ng Saint at ng mga drifter. Ayon sa kasunduan, ang Saint ang magdadala sa kanila hanggang sa tarangkahan ng Orc para maisakatuparan ang plano nilang patulsikan ang kasalukuyang pinuno. Pero nag-aalala si Oda dahil kulang pa rin sila sa muskets. Sabi ni Toyo, hayaan mo na, go with the flow. Kaya napilitan si Oda na pumayag, kaya raw niyang kontrolin ang sitwasyon basta't hindi sila ipagkanulo ng Saint. Makalipas ang ilang oras, tinipon ng Saint ang lahat ng mga lord ng Orc para sa isang pagpupulong. Doon, sinabi niyang tapos na ang kaharian ng Orc. Kahit na itinayo ito gamit ang dugo't pawis ng mga mandirigma sa pakikidigma laban sa mga kalapit na kaharian, panahon na raw para tapusin ang kabaliwan at bawiin ang nararapat para sa kanila. Mula ngayon, panibagong simula ang haharapin nila, at ang bagong leader ay si Toyo, isang drifter. Biglang nagwala ang mga lord. Pinapahuli nila si Jeremy, pero walang sundalong pumasok dahil pinatay na sila ni Yoichi sa labas. Tinawag nilang traidor si Jeremy, pero wala siyang pakialam. Wala na raw ang ama ng Orc, kaya oras na para magpasya ang mga tao. Hinikayat niyang itaas ng mga lord ang kanilang kamay kung sino ang sumasang-ayon sa kanya. May ilan na pumayag, pero may isang lord na tumutol. Sabi nito, mas mabuting ibigay na lang ang kaharian sa Black King kaysa kay Toyo. Sa totoo, ang lord na iyon ay kontrolado ni Rasputin, isang alagad ng Black King. Hypnotized siya para magsalita sa ngalan ng Hari ng Kadiliman. Nang makita ito ni Jeremy, tinanong niya si Rasputin, naging ento ka na ba? Isang insulto. Biglang dumating si Toyo kasama ang kanyang hukbo. Tinitigan sila ni Rasputin na may halong tuwa, sabay sabing siya na lang ang haharap sa kanila dahil abala ang Black King sa mas malalaking bagay. Hindi na nagpatumpik-tampok si Toyo at agad pinatay ang mga halimaw ni Rasputin sa loob lamang ng ilang segundo. Gulat na gulat si Rasputin sa bilis ng pagkatalo ng kanyang mga tauhan. Lumapit si Toyo sa opisyal na nakahypnotize at sinimulan niya itong sip-in ng walang paabi, dahilan para lalo pang mapahiya si Rasputin. Sumunod si Oda at nilapitan si Rasputin, sabay sabing, ngumiti ka na. Simula pa lang to. Idineklara ni Toyo na handa silang lumaban mula pa sa simula. Kung may haarang sa kanila, hindi sila magdadalawang isip na magbuwis ng dugo. Sinang-ayunan siya ni Oda at sinabi kay Rasputin na nagkamali ito kung inakalang makukuha nila ang kaharian ng walang labanan. At ngayon, tigilan na raw nito ang pagmumakmak sa harap ng salamin dahil narito na ang mga drifter para iligtas ang bansang ito. Habang nangyayari ang lahat ng ito, tahimik na minamanmanan ng Black King ang mga pangyayari mula sa malayong lugar. Binalaan niya sina Hijikata at Rasputin na huwag mawalan ng pag-asa. Kung mahirap man sakupin ang Berlin, payag siyang gumawa sila ng kahit anong paraan, sunugin, patayin, sirain. Lahat ay pinahihintulutan basta't maghasik sila ng kaguluhan at takot. Kinabukasan, ginaising ni Oda ang opisyal na na-hypnotize at litong-lito ito sa mga nangyari. Tinanong siya ni Oda kung ilang alagad ng Black King ang pinapasok niya sa loob, pero wala itong maalala. Kaya sinuntok siya ni Toyo sa panga para tumigil sa kakagulo. Humingi si Oda ng mapa ng Verine, at sinabi ni Jeremy na may 500 elite soldiers siya na susuporta sa kanila. Pero nang dumating ang mga sundalo, pati si Oda ay napanganga, nakahubad ang mga lalaki at magkakahawak pa ng kamay. Lumingon si Oda kay Jeremy para sa paliwanag, at nahihiyang sinabi nito na ang mga sundalo niya ay nagmamahalan, at oo, sila ay mga homos. Hindi na pinansin ni Toyo ang usapan at inutusan agad ang mga sundalo na kumuha ng tig-iisang musket. Sa loob lamang ng ilang oras, nakabuo si Toyo ng isang batalyon ng mga may hawak ng matchlock muskets. Inatasan niya si Oda na pangunahan ang musketeers, habang siya naman ang mamumuno sa mga duwende. Si Yoichi naman ang bahala sa mga elf at sa pagtatanggol sa harapan gamit ang ulan ng mga palaso. Naglabas ng malinaw na utos sina Oda at Toyo, huwag palampasin ni isa mang sundalo ng Black King.
Matapos maihanay ang 500 sundalo para magbantay sa lungsod, pinagamit na ni Oda ang mga crystal ball para sa tuloy-tuloy na komunikasyon. Bawat isa ay pamuesto na sa kani-kanilang lugar, handang-handa para sa pag-atake ng kalaban. Nang makita ni Oda ang unang hanay ng mga halimaw, inatasan niya ang mga musketeers na ihanda ang kanilang mga baril. Binigyan pa niya sila ng talumpating nagbibigay ng tapang, sabay sabing, ililigtas natin ang mundo gamit ang ating mga armas. Pagkatapos, sumigaw siya ng, fire. At agad na nagbagsakan ang mga halimaw sa lakas ng mga muskat. Gulat na gulat ang mga kalaban sa biglaang pag-atake. Kasunod nito, inutusan ni Oda at Mano si Yoichi na pasabugan ang langit ng mga palaso, at sinunod ito ni Yoi ng eksakto sa oras, kaya naging malupit ang epekto ng atake. Pagkatapos, muling nagpaulan ng mga bala ang musketeers, na nagresulta sa mas marami pang napatay sa kalaban. Sumugod na rin si Toyo sa gitna ng digmaan, kasama ang kanyang mga tauhan, at dito na nagsimula ang matinding sagupaan sa pagitan ng mga drifters at mga ends. Si Toyo, na kilala bilang tagaputol ng ulo, ay mabilis na humihiwa gamit ang kanyang espada, pinatumba ang sinumang halimaw na humaharang sa kanya. Samantala, ibinuhos ng mga duwende ang lahat ng galit nilang naipon sa loob ng 50 taon, winawasiwas ang mga palakol at winawasak ang mga kalaban. Kasabay nito, sumisigaw si Mano kay Yoichi na magpaulan pa ng mga palaso mula sa malayo para guluhin ang galaw ng kalaban, at sumunod agad si Yoichi, mabilis na pamana sa langit. Si Oda naman ay paulit-ulit na sumisigaw sa kanyang mga tauhan na huwag tumigil sa pag-reload at pagbabaril. Sa una, mukhang panalo na sila. Nakita ni Toyo na umatras na ang kalaban at inakala nilang tapos na ang laban. Pero si Oda ay may kutob, may mali sa mabilis na pag-atras ng kalaban. Hindi nagtagal, napansin ni Yoichi na hindi talaga umatras ang kalaban, naghiwa-hiwalay lang sila sa maliliit na grupo at nagsimula ng sunog sa iba't ibang parte ng lungsod para gumawa ng makapal na usok at guluhin ang lahat ng kanilang depensa. Narinig ito ni Oda at lalo siyang nag-alala, kung alam na nga ng lider ng halimaw na hukbo kung paano gumagana ang mga baril, malaking problema yun para sa kanila. Samantala, malayo sa labanan, hinarap na ni Toyo mismo ang lider ng mga halimaw, isang malaki at nakakatakot na lalaki na nagngangalang Hijikata, mula sa hukbo ng Black King. Galit na galit si Hijikata sa angkan ni Toyo at halatang may matinding hinanakit. Pero ngumiti lang si Toyo at tinukso siya, sabay sabing halata namang hindi ito taga rito. Dahil doon, nagliyab sa galit si Hijikata at pinalabas ang isang itim na kapangyarihan na may halong mga bungo at boses ng mga patay na lumulutang sa usok. Sumugod ang mga mandirigmang usok kay Toyo, pero kalmado lang siya. Tumalon siya ng mataas at hinarap si Hijikata sa isang malupit na sagupaan ng kanilang mga espada, na nagsalpukan ng malakas at matindi. Lalong tumindi ang labanan habang patuloy ang pang-aasar ni Toyo, hanggang sa bigla siyang tumakbo palayo, dahilan para habulin siya ni Hijikata. Sa isang nakakatuwang taktika, hinagisan ni Toyo si Hijikata ng malambot at basang pagkain, sabay tawa at sabing wala siyang pakialam sa mga patakaran sa pakikipaglaban, ang gusto lang niya ay putulin ang ulo ng kalaban. Nagngingit-ngit sa galit, binasag ni Hijikata ang espada ni Toyo, at tinawag ang kanyang mga mandirigmang multo. Tinaga nila si Toyo, at nagsimulang damyugo ang katawan niya. Pero kahit sugatan, tumindig pa rin si Toyo, hindi sumusuko. Samantala, sa kabilang dulo ng labanan, abalang-abala si Oda sa pag-iisip ng bagong plano. Biglang nagsimulang magtapon si Hannibal ng mga raspberry at ipinamudmod ito, na siyang nagbigay ng ideya kay Oda. Sumigaw siya kay Yoichi kung saan papunta ang mga kalaban. Umakyat si Yoichi sa balikat ng isang elf para mas makita, at sinabing mukhang magulo ang galaw ng mga halimaw at malamang ay papunta ang mga ito sa gusali ng kabisera. Agad na nakuha ni Oda ang diskarte ng kalaban. Kaya't inutusan niyang lisanin ang kabisera at pinaabot kay Almano na ipatawag agad si Toyo. Tinipon niya ang mga baril na tauhan niya, pati si Almano, at ipinakita sa kanila ang mapa. Ipinaliwanag niya ang plano, magtatago sila sa mga gusali sa paligid at kapag dumating na ang kalaban, sabay-sabay silang aatake. At gumana ang plano, nang sumugod ang mga halimaw sa loob ng tila abandonadong kabisera, biglang pinaputok ni Yoichi ang isang apoy na palaso na nagsindi sa bitag sa loob. Kasunod nito, pinaputukan pa ng mga elf ang mga kalaban ng sunod-sunod na palaso. Habang lumalaganap ang apoy, sunod-sunod na bumaril ang mga musketeers, winawasak ang mga halimaw. Sinubukan ng ilan sa mga ito na tumakas, pero ginamitan sila ni Almano ng mahika para isara ang mga gate, ginawang parang pagan ang gusali, sinusunog ang lahat ng kalaban sa loob. Sa gitna ng lahat ng ito, pinapanood ni Hijikata ang kanyang mga tauhang tinutupok ng apoy.
Samantala, sinamantala ni Toyo ang pagkakataon para lalong asarin si Hijikata. Sinabi niyang galing siya sa pamilyang puro matatapang na mandirigma at namatay na may dangal, samantalang si Hijikata ay isang bata lang na pinili ni Oda at Yoichi para sa trabahong ito. Tuluyan nang nagwala si Hijikata at pinalabas ang buong kapangyarihan niya. Sumugod siya kay Toyo, pero may huling plano si Toyo, sumigaw siya sa isang matandang duwende at inutusan itong barilin siya sa direksyon ni Hijikata. Tumalon si Toyo at sa huling segundo, sinipa ng malakas sa mukha si Hijikata, dahilan para matamba ito. Mula sa malayo, pinapanood ng Black King ang nangyayari. Tahimik siyang nagutos kay Hijikata, tama na. Bumalik ka na. Pero sumigaw si Hijikata nang, hindi pa tapos, tumangging umatras kahit sugatan na. Pero sa isang iglap, pinaikot lang siya ni Toyo at pabirong tinanong kung kanino ba siya sumisigaw. Sinubukan ni Toyo na tamaan ang leeg ni Hijikata gamit ang sirang espada niya, pero nakabawi ito at binunggo ang noo kay Toyo, saka nagpakawala ng sunod-sunod na suntok. Bago pa niya may tuloy ang atake, isang malaking dragon ang biglang lumapag mula sa langit at sinunggaban si Hijikata, binuhat siya palayo. Sumigaw si Toyo, bumalik ka rito. Hindi pa kita napuputulan ng ulo. Pero napaluhod siya sa pagod at tuluyang bumagsak sa lupa. Sa huli, napilitan ang Black King at ang kanyang hukbo na umatras, iniwan ang mga drifters na pagod, sugatan, pero panalo pa rin sa laban. Isang kalahating tagumpay na pinaghirapan nila ng todo. Samantala, sa templo ng Black King, isang bagong karakter ang lumapit. Akikur ito, isang misteryosong lalaking may sariling plano. Sinabi niya sa Hari ng Kadiliman, kung papatayin ko si Oda, papayag akong sumama sayo. Kaya kahit tapos na ang labanan sa ngayon, hindi pa rin tapos ang gulo. Alam ni Toyo at ng kanyang mga kasamahan na may paparating na mas mabangis na unos. At kailangang mas maging matatag sila sa susunod, dahil ang tunay na digmaan ay kasisimula pa lang.